Isang milyonaryo ang nagmana ng isang resort mula sa kanyang ama at nagkunwaring concierge upang subukan ang mga empleyado. Siya ay nasindak nang marinig niya ang sinabi ng manager. Asul na Paraiso. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo. Ang araw ay lumulubog sa kristal na tubig ng Caribe na nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang mga alon ay banayad na humahampas sa baybayin, na lumilikha ng natural na simponya na kadalasang nagpapakalma kay Andres Santos. Gayunpaman, ngayong hapon, kahit ang kagandahan ng paglubog ng araw ay hindi makapagpapaginhawa sa bagyo sa kanyang kalooban. Si Andres, isang binatang 28 taong gulang, matangkad at may malakas na pangangatawan, ay nakatayo sa balkonahe ng presidential suite ng Asul na Paraiso Resort. Ang kanyang mga mata na kulay hazelnut, na karaniwang nagkikislap at puno ng buhay, ay nagpapakita ngayon ng paghahalo ng sakit at pagkalito. Ang kanyang kayumangging buhok, na karaniwan ay maayos na nakasuklay, ay magulo na dahil sa di mabilang na pagkakataon na dinaan niya ang kanyang mga daliri dito sa nakaraang ilang oras. Siya ay nakasuot ng perpektong itim na suit, ngunit ang kurbata ay maluwag at ang unang mga buttons ng kanyang puting polo ay nakabukas. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang basong whiskey, na halos hindi pa nahahawakan. Ang balitang natanggap niya ngayong umaga ay nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Alberto Santos, ang kanyang ama at magnate sa industriya ng turismo, ay biglang namatay dahil sa atake sa puso. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpalingon kay Andres mula sa kanyang mga iniisip. Bumaling siya upang makita si Luisa, ang kanyang ina, na pumasok sa silid. Sa kabila ng halata na kalungkutan sa kanyang mukha, pinanatili ni Luisa ang kahinhinan at angking kagandahang loob. Ang kanyang itim na buhok, na may ilang puting hibla, ay nakatali sa perpektong bon, at ang kanyang itim na designer dress ay nagbibigay diin sa kanyang payat na figura. Andres, anak, sabi ni Luisa sa malambing na tinig, na lumapit sa kanyang anak. Ang pagbasa ng huling habilin ay sa loob ng 1 oras. Dapat kang maghanda. Tumango si Andres ng mekanikal, uminom ng isang lagok ng kanyang whiskey, bago inilagay ang baso sa pinakamalapit na mesa. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya, nanay, bulong niya, ang kanyang tinig ay pinutol ng damdaming pinipigilan. Lumapit si Luisa at niyakap siya, na nagpapahintulot sa sarili ng ilang sandali na ipakita ang kanyang sariling kahinaan. Alam ko, mahal ko. Hindi rin ako makapaniwala. Ang iyong ama ay isang malakas na tao, puno ng buhay. Hindi ko inasahan na iiwan niya tayo ng ganito kaaga. Humiwalay sila pagkatapos ng ilang sandali, at hinawakan ni Luisa ang mukha ng kanyang anak sa pagitan ng kanyang mga kamay na direktang nakatingin sa kanyang mga mata. Pero kailangan nating maging matatag ngayon, Andres. Nagtayo ang iyong ama ng isang imperyo, at ngayon ay depende sa atin na panatilihin ang kanyang pamana. Nakaramdam si Andres ng isang buhol sa kanyang tiyan sa mga salita ng kanyang ina. Alam niya na darating din ang sandaling ito, ngunit lagi niyang iniisip na magkakaroon pa siya ng mas maraming oras, na ang kanyang ama ay magiging naroroon para gabayan siya. Ngayon, biglang ang buong timbang ng mga inaasahan ng pamilya ay nahulog sa kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung handa na ako para dito, nanay, pag-amin niya na lumayo at bumalik sa balkonahe. Laging gusto ni tatay na mas kasangkot ako sa negosyo, pero ako lagi akong naghahanap ng mga palusot para hindi gawin yon. Sinundan ni Luisa ang kanyang anak, na naglagay ng isang nakakapagpaginhawang kamay sa kanyang balikat. Naiintindihan ng iyong ama na kailangan mo ng sarili mong espasyo, Andres. Hindi kanya masyadong pinilit dahil nagtitiwala siya na, kapag dumating ang tamang oras, magiging katapat ka ng mga sitwasyon. Bumaling si Andres upang tingnan ang kanyang ina, ang pag-aalinlangan ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Paano kung hindi? Paano kung hindi ko kayang pamahalaan ang lahat ng ito? Magagawa mo, pinatunayan ni Luisa ng may kumbiksyon. Ikaw ay isang Santos, Andres. Dala-dala mo ang mapangahas na diwa ng iyong ama sa iyong dugo. Maaaring hindi ka direktang nasangkot sa negosyo hanggang ngayon, pero lumaki ka na napapalibutan nito. Kilala mo ang mundong ito ng mas mabuti kaysa sa iyong iniisip. Bago pa makasagot si Andres, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Iyon ay si Carmela, ang personal na assistant ng pamilya, isang babaeng nasa katanghaliang edad na may manipis na frame ng salamin at isang gray na suit. Ipagpaumanhin niyo ang panggugulo, sabi ni Carmela sa profesional na tono.
Ang abogado ng pamilya ay dumating na at handa nang magpatuloy sa pagbasa ng huling habilin kapag handa na kayo. Tumango si Luisa. Salamat, Carmela. Nariyan na kami sa ilang minuto. Nang umalis si Carmela, bumaling si Luisa sa kanyang anak muli. Oras na, Andres. Alam kong mahirap pero kailangan nating harapin ito ng magkasama. Gusto ng iyong ama na maging matatag tayo. Huminga ng malalim si Andres, inayos ang kanyang kurbata at binutonan ang kanyang polo. Tama ka, nanay. Tara na. Magkasama, ina at anak ay lumabas ng suite at nagtungo sa meeting room ng resort, kung saan ang kapalaran ng imperyo ng mga Santos ay malapit nang maisiwalat. Ang meeting room ay isang magarbong espasyo, na may malaking nara table sa gitna at mga upuang gawa sa itim na balat sa paligid nito. Ang mga pader ay may mga larawan na nagpapakita ng kasaysayan ng Azul na Paraiso Resort, mula sa pagbubukas nito 3 dekada na ang nakalipas hanggang sa pinakabagong expansion nito. Sa bawat larawan, ang figura ni Alberto Santos ay kitang-kita, ang kanyang tiwala ng ngiti at malikhaing tingin ay nakuhanan para sa posteridad. Hindi maiwasan ni Andres na makaramdam ng bahagyang pagsisisi nang makita niya ang mga larawang iyon. Habang itinatayo ng kanyang ama ang imperyong ito, mas nag-aalala siya sa pagtamasa ng mga bunga ng trabahong iyon, kaysa sa pag-aaral kung paano ito papanatilihin at palalagin. Nakaupo na sa paligid ng mesa ang ilang mga pangunahing tao sa buhay at negosyo ng mga Santos. Naroon si Julius Bautista, ang general manager ng resort, isang lalaking nasa 50 taong gulang, na may ubanin na buhok at matalas na tingin sa likod ng kanyang designer na salamin. Sa tabi niya, si Clara Reyes, ang hepe ng mga kawani, isang babaeng nasa 40 taong gulang, na may kayumangging buhok na nakatali sa isang bon at maalab na mga mata na nagpapakita ng malalim na kalungkutan sa pagkawala ni Alberto. Naroon din si Roberto Mendoza, ang punong accountant, isang maliit at mabilog na lalaki na may papalubog na noo at mga daliring hindi tumitigil sa paglalaro sa kanyang kurbata. At sa huli, sa ulo ng mesa, naroroon si Ernesto Guevara, ang abogado ng pamilya Santos, isang lalaking nasa 60 taong gulang, na may puting buhok at seryosong ekspresyon. Nang pumasok sina Andres at Luisa sa silid, tumayo ang lahat bilang tanda ng paggalang. Nagkaroon ng palitan ang tahimik na pagbati, maikling pakikipagkamay at maikling yakap. Ang atmosfera ay solemn, puno ng pinipigilan na emosyon at hindi na ipahayag na mga inaasahan. Matapos maupuan ng lahat, ang abogadong si Guevara ay lumilinaw ng kanyang lalamunan at nagsimulang magsalita. Tayo ay narito ngayon para sa pagbasa ng huling habilin ni Alberto Santos, inihayag niya sa malalim na tinig. Bago tayo magpatuloy, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pakikiramay sa pamilya at sa lahat ng narito. Si Alberto ay hindi lamang naging kliyente ko sa loob ng mahigit 30 taon, kundi isang malapit na kaibigan din. Ang kanyang pagkawala ay isang dagok para sa ating lahat. Tumigil siya na nagbibigay ng pagkakataon para ang kanyang mga salita ay malagom bago magpatuloy. Ngayon, magpapatuloy ako sa pagbasa ng huling habilin. Kinuha ni Guevara ang isang selyadong sobre mula sa kanyang briefcase at maingat na binuksan ito. Kinuha niya ang ilang dokumento at nagsimulang magbasa. Ako, si Alberto Santos, sa buong paggamit ng aking kakayahang mental, ay idinedeklara na ito ang aking huling habilin at kalooban. Nakikinig si Andres na may halong pagkabalisa at takot. Bagamat lagi niyang alam na mamanahin niya ang pamilyang negosyo balang araw, ang katotohanan ng sandaling iyon ay malakas na tumama sa kanya. Ang kanyang tingin ay maikling sumalubong sa kay Clara, na nag-alok sa kanya ng nakakapagpaginhawang ngiti. Lagi niyang pinahahalagahan ang init ni Clara, na halos naging ikalawang ina sa kanya habang lumalaki siya. At nais ko na ang aking nag-isang anak na lalaki, si Andres Santos, ay magmana ng lahat ng aking mga shares at mga ari-arian, kabilang ngunit hindi limitado sa Azul na Paraiso Resort at lahat ng mga extension at kaugnay na mga ari-arian nito. Isang bulong ang umiikot sa silid. Bagamat inaasahan ng lahat ang desisyong ito, ang pakikinig dito ng malakas ay ginagawa itong totoo at pinal. Naramdaman ni Andres na ang bigat sa kanyang mga balikat ay dumodoble. Nakita niya kung paano tumataas ang kilay ni Julius Bautista, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Gayunpaman, nagpatuloy ang abogado, at lahat sa silid ay naninigas sa salitang ito, ang pamana na ito ay napapailalim sa isang kondisyon. Naupo ng maayos si Andres sa kanyang upuan, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Isang kondisyon. Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama ang anumang bagay tungkol dito.
Upang ganap na makuha ang pamana at gampanan ang buong kontrol sa Azul na Paraiso Resort, si Andres ay kinakailangang magtrabaho sa bawat departamento ng resort sa loob ng 6 na buwan, simula sa pinakamababang posisyon sa bawat lugar. Sa panahong ito, dapat siyang gumamit ng huwad na pangalan at hindi ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa sinuman sa labas ng silid na ito. Ang katahimikang sumunod sa mga salitang ito ay nakabibingi. Tumingin si Andres sa paligid, nakikita ang pagkagulat na nahahayag sa mga mukha ng lahat ng naroon. Ang kanyang ina, si Luisa, ay tila nagulat din gaya niya. Kung matagumpay na makukumpleto ni Andres ang 6 na buwang ito, nagpatuloy si Guevara, igigyan niya ang buong kontrol ng resort at lahat ng kaugnay na ari-arian. Kung magpapasya siyang hindi sundin ang kondisyong ito o kung ihahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bago ang oras, ang pag-aari ng resort ay ililipat sa isang lupon ng mga direktor na binubuo ng kasalukuyang mga hepe ng departamento, at si Andres ay tatanggap lamang ng buwanang alokasyon. Nawalan ng salita si Andres. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ama, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay patuloy na hinahamon siya, itinutulak siya na maging sangkot sa negosyo sa isang paraan na hindi niya kailanman inasahan. Tatay, bulong niya sa kanyang sarili, isang paghahalo ng pagkabigo at paghanga sa kanyang tinig. Ang abogadong si Guevara ay nagpatuloy sa pagbabasa ng ilang mas maliliit na probisyon ng huling habilin, ngunit si Andres ay halos hindi nakikinig. Ang kanyang isipan ay sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin ng kondisyong ito. Kakailanganin niyang iwanan ang kanyang buhay ng luho, ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng bagay na kilala niya, upang lubusang mailulong ang sarili sa operasyon ng resort mula sa pinakabatayang antas. Nang matapos ni Guevara ang pagbabasa, ang silid ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali. Si Luisa ang unang nagsalita. Ernesto, sabi niya na tumatawag sa abogado, alam mo ba ang tungkol sa kondisyong ito? Umiling si Guevara. Ibinigay sa akin ni Alberto ang selyadong sobre na ito ilang buwan na ang nakalipas, na may mahigpit na mga tagubilin na huwag buksan hanggang sa sandaling ito. Ako ay kasing gulat tulad ng lahat sa inyo. Lumilinaw si Julius Bautista ng kanyang lalamunan. Kung papayagan ninyo, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot ngunit matatag, sa tingin ko, muli namang ipinapakita ni Don Alberto ang kanyang kagalingan. Ang kondisyong ito ay titiyak na ang hinaharap na leader ng resort ay lubos na makikilala ang operasyon nito. Tumango si Clara, na nagdadagdag, bukod pa rito, bibigyan nito si Andres ng pagkakataon na talagang makilala ang ating mga kawani at maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at hamon. Nakikinig si Andres sa mga komentong ito ng tahimik, ang kanyang isipan ay nagsisikap pa ring intindihin ang sitwasyon. Sa wakas, tumayo siya, at lahat ng mga tingin ay nakatuon sa kanya. Ako, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula, ngunit naging matatag habang siya ay nagsasalita, tinatanggap ko ang kondisyon ng aking ama. Alam kong hindi ako masyadong nasangkot sa negosyo, tulad ng dapat, ngunit handa akong matuto, magtrabaho ng mabuti at parangalan ang pamana ng aking ama. Hinawakan ni Luisa ang kamay ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagmamalaki at pag-aalala sa pantay na antas. Andres, sigurado ka ba? Ang 6 na buwan ay mahabang panahon at kakailanganin mong isuko ang lahat ng kilala mo. Tumango si Andres, isang bagong determinasyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sigurado ako, nanay. Laging gusto ni tatay na tunay kong maunawaan ang negosyo, at ngayon ay nakikita ko kung bakit. Oras na para tanggapin ko ang aking responsibilidad. Tumayo ang abogadong si Guevara. Napakabuti kung gayon. Ayon sa mga tagubilin ni Alberto, ang 6 na buwang panahon ay magsisimula sa loob ng 1 linggo. Sa panahong ito, Andres, kailangan mong maghanda para sa iyong bagong pagkakakilanlan. Ang natitirang bahagi sa inyo, sabi niya, na tumitingin kina Julius, Clara at Roberto, ay dapat panatilihin ang lihim ng tunay na pagkakakilanlan ni Andres. Malinaw ba? Tumango ang lahat ng solem. Napakaganda, nagpatuloy si Guevara. Ngayon, may ilang karagdagang detalye na kailangan nating pag-usapan. Habang nagpapatuloy ang abogado sa pagsasalita tungkol sa mga legal at logistical na aspeto ng sitwasyon, pinahintulutan ni Andres ang sarili na sandaling mag-isip. Ang kanyang buhay ay papunta na sa isang radikal na pagbabago. Lilipat siya mula sa pagiging isang playboy na tagapagmana tungo sa isang simpleng kawani ng maintenance. Ang ideya ay nagpapasindak sa kanya at nagpapasabik ng pantay-pantay.
Tumingin siya sa mga larawan ng kanyang ama sa mga pader, ang nakangiting at tiwala na mukha ni Alberto Santos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Andres na talagang naiintindihan niya ang kanyang ama. Ang huling hamon na ito ang final na regalo ni Alberto, ang pagkakataon para si Andres ay patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang sa iba, kundi sa kanyang sarili. Ipapagmalaki kita, tatay, inisip ni Andres, isang bagong determinasyon na nag-aalab sa kanyang kalooban. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang paikot ng aktibidad. Kinailangan ni Andres na maghanda para sa kanyang bagong buhay bilang si Carlos, ang pangalang pinili niya para sa kanyang alter ego. Sa tulong ni Clara, na nag-alok na maging tagapagmasid ng kanyang transformasyon, sinimulan ni Andres na planuhin ang mga detalye ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Isang hapon, habang nirerepaso nila ang huling mga detalye sa opisina ni Clara, hindi maiwasan ni Andres na ipahayag ang kanyang mga pag-aalinlangan. Clara, sa tingin mo ba ay talagang magagawa ko ito? Sa tingin mo ba ay malinlang ko ang lahat at mabuhay bilang isang karaniwang empleyado sa loob ng 6 na buwan? Si Clara, na nirerepaso ang ilang mga dokumento, ay tumingin at binigyan siya ng isang mainit na ngiti. Andres, nakita kitang lumaki. Alam kong may mabuting puso ka at mas may kakayahan ka kaysa sa iyong akala. Hindi iminungkahi ng iyong ama ang hamong ito kung hindi siya naniniwala na malalampasan mo ito. Tumango si Andres, nagpapasalamat sa suporta. Salamat, Clara. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Lagi kang nandyan para sa akin, kahit noong ako ay isang spoiled na bata. Mahinang tumawa si Clara. Oh, nagkaroon ka ng iyong mga sandali, ngunit lagi kong alam na may mabuting tao sa ilalim ng lahat ng facade ng mayamang bata na yon. Ang kanyang ekspresyon ay naging maseryoso. Andres, may dapat akong sabihin sa iyo. Ang iyong ama siya at ako ay malapit na malapit. Hindi lamang siya ang aking boss, kundi isang mahal na kaibigan din. Tumingin si Andres sa kanya nang may pagkamausisa. Lagi niyang napapansin na ang kanyang ama ay may espesyal na paggalang kay Clara, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Nagpatuloy si Clara, pinagkatiwalaan ako ni Alberto ng maraming bagay tungkol sa resort, tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Siya gusto niya na gabayan kita sa prosesong ito, ngunit hindi masyadong nakikialam. Gusto niyang tuklasin mo ang mga bagay-bagay para sa iyong sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Andres na intriga. Nalamang may higit pa sa resort na ito kaysa sa nakikita sa unang tingin, Andres. Nagtayo ang iyong ama ng isang espesyal na bagay dito, isang bagay na lampas pa sa isang simpleng negosyo. Umaasa akong sa loob ng 6 na buwang ito ay maaari mong matuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng asul na paraiso. Bago pa makapagtanong pa si Andres, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Julius Bautista, ang kanyang mukha ay isang maskara ng inis na bahagyang napipigilan. Clara, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga bagong kontrata ng mga supplier, sabi ni Julius, sinadyang hindi pinapansin si Andres. Tumayo si Clara, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago patungo sa profesionalismo. Siyempre, Julius. Andres, ayos lang ba kung itutuloy natin ito mamaya? Tumango si Andres, napapansin ang tensyon sa hangin. Habang papunta siya sa pinto, hindi niya maiwasan na mapansin ang malamig na tingin na ibinigay sa kanya ni Julius. Lagi niyang naramdaman na ang general manager ay hindi gaanong gumagalang sa kanya, ngunit ngayon ay tila lumaki pa ang antipatya na iyon. Pagkalabas ng opisina, nakaharap ni Andres si Roberto, ang punong accountant, na tila ba papasok sa pinto. Oh, Andres, sabi ni Roberto, na malinaw na nagulat. Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Nagtatapos lang ako ng ilang detalye kay Clara, sagot ni Andres, napapansin ang kaba sa tinig ni Roberto. Siyempre, bulong ni Roberto, na dumaan kay Andres para pumasok sa opisina. Kung pahihintulutan mo ako eh. Nanatili si Andres sa pasilyo, nag-iisip tungkol sa mga pangyayari ng nakaraang ilang araw. May mga tensyon at mga sikreto sa resort na hindi niya napansin dati. Ano pa kaya ang matutuklasan niya sa panahon ng kanyang bilang kay Carlos? Ang umaga kung saan dapat simulan ni Andres ang kanyang bagong buhay bilang kay Carlos, ay dumating ng masyadong mabilis para sa kanyang panlasa. Gumising siya bago sumikat ang araw, ang kanyang tiyan ay nakaramdam ng halong kaba at pananabik. Tumingin siya sa sarili sa salamin ng banyo, bahagyang nakikilala ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya. Ang kanyang buhok, na dati ay perpektong suklay, ay mas mahaba na ngayon at magulo.
Ang balbas ng ilang araw ay tumatakip sa kanyang mukha, bahagyang nagtatago ng kanyang mga kakaibang katangian. Ang mga designer na damit ay napalitan ng luma na jeans at isang simpleng shirt. Magandang umaga, Carlos, bulong niya sa kanyang sarili, nagpapraktis ng mas malalim na tono ng boses na gagamitin niya sa susunod na 6 na buwan. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Ito ay ang kanyang ina, si Luisa, na pumasok na may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Handa ka na ba, mahal? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may halong emosyon. Tumango si Andres, hindi makahanap ng mga tamang salita. Lumapit si Luisa at mahigpit siyang niyakap. Tandaan, anuman ang mangyari, ipinagmamalaki kita, bulong niya. Ganoon din ang iyong ama. Pinahintulutan ni Andres ang kanyang sarili na isang sandali ng kahinaan sa mga bisig ng kanyang ina bago humiwalay at kinuha ang kanyang backpack. Oras na, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Magkasama, ina at anak ay lumabas ng presidential suite sa huling pagkakataon sa susunod na 6 na buwan. Tahimik silang naglakad sa mga pasilyo ng resort, na wala pang tao sa maagang oras na yon. Pagdating sa service entrance, kung saan si Clara ay naghihintay sa kanila, niyakap muli ni Luisa ang kanyang anak. Ingatan mo ang iyong sarili, mahal ko, sabi niya na may luha sa mga mata. At tandaan, kung sa anumang punto ay naramdaman mong hindi mo na kaya, maaari mong iwan ito. Ang iyong kapakanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pamana. Tumango si Andres, nagpapasalamat sa walang kondisyong suporta ng kanyang ina. Gagawin ko, nanay. Mahal kita. Sa huling yakap, humiwalay si Andres sa kanyang ina at lumapit kay Clara, na naghihintay sa kanya na may ekspresyon ng determinasyon sa kanyang mukha. Handa ka na ba, Carlos? Tanong ni Clara, gumagamit ng kanyang bagong pangalan para tulungan siyang mapasok sa papel. Tumango si Andres, hindi, si Carlos. Handa na. Binigyan siya ni Clara ng uniforme ng maintenance at isang e-card. Maligayang pagdating sa Asul na Paraiso Resort, Carlos. Ang iyong shift ay magsisimula sa loob ng 15 minuto. Si Martin, ang hepe ng maintenance, ay naghihintay sa iyo sa supply room. Kinuha ni Carlos ang uniforme at e-card, nararamdaman ang bigat ng kanyang bagong realidad. Sa huling tingin sa kanyang ina, na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, pumasok siya sa service door, iniiwanan ang kanyang buhay ng luho at pribilehyo. Ang service hallway ay isang ganap na ibang mundo sa resort na kilala ni Carlos. Ang mga pader, sa halip na ang mewang na wallpaper na nagde-decorate sa mga guest area, ay pinintahan ng isang simpleng beige na kulay at functional. Ang sahig ay polished concrete, na malayo sa mga Persian carpet at marble floor na sanay siya. Habang naglalakad siya patungo sa supply room, nakasalubong ni Carlos ang ilang empleyado na nagsisimula ng kanilang shift. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may pagkamausisa, ang iba ay bahagya siyang binigyan ng pansin na nalulunod sa kanilang sariling mga pang-umagang routine. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan ni Carlos kung ano ang maging ganap na hindi kilala, maging isang mukha lamang sa karamihan. Pagdating sa supply room, nakilala niya si Martin, isang matipunong lalaki na nasa 50 taong gulang, na may makapal na bigote at kalyon na mga kamay na nagsasalita ng mga taon ng matinding trabaho. Ikaw ay dapat ang bagong empleyado, Carlos, sabi ni Martin, sinusuri siya ng isang kritikal na tingin. Sana ay handa kang magtrabaho ng mabuti. Hindi kami nagtotolerate ng mga tamad dito. Tumango si Carlos, sinusubukang magpakita ng kumpiyansa na hindi niya nararamdaman. Opo, sir. Handa akong matuto at magtrabaho ng mabuti. Umungol si Martin na tila nasisiyahan sa sagot. Mabuti. Isuot mo ang uniforme at sumunod ka sa akin. Marami tayong gagawin bago gumising ang mga panauhin. Habang nagbibihis siya sa maliit na changing room na nakakabit sa supply room, hindi maiwasan ni Carlos na isipin kung gaano kasyuryal ang buong sitwasyon. Isang linggo pa lang ang nakalipas, siya ang tagapagmana ng resort, na nabubuhay ng buhay ng luho at ginhawa. Ngayon, malapit na siyang magsimula ng kanyang unang araw bilang maintenance staff. Naghahanda para maglinis ng mga banyo at mag-ayos ng mga tumutulo na gripo. Paglabas niya ng changing room, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang maliit na salamin na nakasabit sa pader. Ang asul na uniforme ng maintenance staff ay medyo malaki sa kanya, na ginagawa siyang mukhang mas bata at hindi gaanong sigurado sa sarili. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng buhos ng takot. Talagang kaya ba niya itong gawin sa loob ng 6 na buwan? Carlos!
Bilisan mo, ang tinig ni Martin ay nagpalingon sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Hindi maglilinig ang mga inodoro sa kanilang sarili. Huminga ng malalim si Carlos, itinuwid ang kanyang mga balikat at sinundan si Martin palabas ng supply room. Ang kanyang bagong buhay ay opisyal nang nagsimula. Ang unang ilang oras ng kanyang shift ay isang ipu-ipo ng aktibidad. Dinala siya ni Martin sa iba't ibang bahagi ng resort, ipinakikita sa kanya ang mga pangunahing gawain na inaasahan sa kanyang gagawin, maglinis ng mga banyo, magpalit ng mga sunog na bombilya, mangolekta ng basura mula sa mga hardin, at isang dosenang iba pang mga gawain na hindi kailanman isinaalang-alang ni Carlos dati. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan ni Carlos na ang pisikal na trabaho ay may nakakapagpakalma na epekto sa kanyang nag-aalburoto na isipan. Ang pagtuon sa pagsisipilyo ng inodoro o sa pagharakay ng mga nahulog na dahon ay pumipigil sa kanya na mag-obses sa kanyang sitwasyon o mag-alala sa hinaharap. Gayunpaman, ang realidad ng kanyang bagong posisyon ay malakas na tumama sa kanya nang, habang naglilinis siya ng banyo sa pangunahing pool, isang panauhin ay pumasok at nagsimulang gumamit ng urinal nang hindi man lang siya tinititigan. Si Carlos, na laging sentro ng atensyon saan man siya pumunta, ay biglang nakaramdam ng pagiging hindi nakikita. Sa gitna ng umaga, sa isang maikling break, natagpuan ni Carlos ang sarili sa cafeteria ng mga kawani, napapalibutan ng mga empleyado na nag-uusap at tumatawa, na hindi nalalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Umupo siya ng mag-isa sa isang sulok, nagmamasid at nakikinig, sinusubukang unawain ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa bagong mundong ito. Noon niya napansin ang isang dalagang nakaupo sa ilang mesa ang layo. Mayroon siyang maitim na buhok na nakatali sa isang praktikal na ponytail, at nakasuot siya ng uniforme ng mga waitress ng resort. Ang nakatawag ng pansin ni Carlos ay ang intensity kung paano pag-aralan ng dalaga ang makapal na libro na nasa harap niya, naganap na hindi pinapansin ang masayang pag-uusap sa kanyang paligid. Naintriga, tumayo si Carlos para itapon ang natitirang kape sa basurahan malapit sa mesa ng dalaga. Habang dumadaan siya sa tabi niya, sinilip niya ang libro. Ito ay isang teksto ng Advanced Accounting. Kawili-wiling babasahin para sa break, komento ni Carlos bago niya mapigilan ang sarili. Ang dalaga ay tumingala, nagulat. Sa isang sandali, natakot si Carlos na nakagawa siya ng pagkakamali sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit pagkatapos ay mumiti siya, isang mainit na ngiti na nagliwanag sa kanyang buong mukha. Nag-aaral ako para sa aking mga pagsusulit, paliwanag niya. Nagtatrabaho ako dito para bayaran ang pag-aaral. Tumango si Carlos na impress sa kanyang dedikasyon. Ako si Carlos, pagpapakilala niya, inaabot ang kanyang kamay. Ngayon ang aking unang araw sa maintenance. Elisa, sagot niya nakikipagkamay. Waitress at part-time na estudyante ng accounting. Maligayang pagdating sa asul na paraiso, Carlos. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, ang tinig ni Martin ay umugong sa cafeteria. Carlos, tapos na ang break. May tagas tayo sa suite 305. Mabilis na nagpaalam si Carlos kay Elisa at tumakbo patungo kay Martin, ngunit hindi niya maiwasang tumingin pabalik ng minsan pa. Si Elisa ay bumalik na sa kanyang libro, ngunit may isang bagay sa kanya na nakakuha ng interes ni Carlos. Habang sinusundan niya si Martin patungo sa suite 305, pinag-isipan ni Carlos ang kanyang umaga. Ito ay nakakapagod, nakalilito at, sa maraming paraan, nakakahiya. Ngunit ito rin ay nakakaliwanag. Sa loob lamang ng ilang oras, nakakita siya ng mas marami sa panloob na operasyon ng resort kaysa sa kanyang buong nakaraang buhay. At habang naghahanda siya para harapin ang kanyang susunod na hamon, isang tumutulong tubo at isang galit na panauhin, napagtanto ni Carlos na marahil lang, alam ng kanyang ama kung ano ang eksaktong ginagawa niya sa pagbibigay sa kanya ng pagsubok na ito. Marahil ang 6 na buwang ito ay hindi lamang isang hadlang na dapat malampasan, kundi isang pagkakataon para lumaki at matuto. Sa ideyang iyon sa isip, kinuha ni Carlos ang kanyang toolbox at pumasok sa suite 305, handa para harapin anuman ang nakalaan ng kapalaran at ang mga maprebisyong tubo para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mag-adjust si Carlos sa kanyang bagong routine. Bumabangon siya bago sumikat ang araw, isinusuot ang kanyang maintenance uniform at inilulubog ang sarili sa isang mundo ng matinding trabaho at patuloy na mga hamon. Bawat araw ay nagdadala ng bagong mga gawain at problemang kailangang lutasin, mula sa mga sirang air conditioner hanggang sa mahihirap na mga panauhin. Isang umaga,
Habang nag-aayos ng sirang beach chair sa tabi ng pangunahing swimming pool, napansin ni Carlos si Julius Bautista, ang general manager, na mainit na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi niya nakilala. Pareho silang nasa sapat na layo para hindi marinig ni Carlos ang kanilang pag-uusap, ngunit ang body language ni Julius ay nagpapahiwatig na siya ay naiinis. Naintriga, sinubukan ni Carlos na dahan-dahang lumapit, nagpapanggap na namumulot ng ilang nahulog na dahon. Noon niya narinig ang mga fragment ng pag-uusap. Hindi mo maaaring patuloy na itaas ang mga presyo, sabi ng hindi kilalang lalaki. Ang ating kasunduan ay malinaw. Nagbago ang mga bagay-bagay, sagot ni Julius sa mababang ngunit matatag na tinig. Sa pagkamatay ni Alberto, kailangan natin ni. Sa sandaling iyon, napansin ni Julius ang presensya ni Carlos at biglang tumigil. Tumingin siya ng masama kay Carlos bago dinala ang lalaki sa isang mas pribadong lugar. Nag-isip si Carlos. Anong uri ng mga kasunduan ang ginagawa ni Julius? At bakit ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagbago sa mga bagay-bagay? Gumawa siya ng mental note para mas maging mapagbantay sa mga aktibidad ni Julius sa hinaharap. Habang tinatapusan niya ang pag-aayos ng beach chair, nakita ni Carlos si Elisa na naglalakad sa gilid ng pool, nagdadala ng isang tray ng mga inumin para sa mga panauhin. Napansin niya kung paano gumagalaw siya ng may grasya at kahusayan, umingiti at nakikipag-usap sa mga kliyente habang inihahatid ang kanilang mga cocktail. Gayunpaman, nakita rin niya ang pagkapagod sa kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay pagkatapos ng ilang oras na pagdadala ng mabibigat na tray. Sa biglang pagkilos, lumapit si Carlos sa kanya nang matapos niyang maghatid ng mga inumin. "Hello, Elisa," basya niya siya na may ngiti. "Mukhang nagkaroon ka ng abalang umaga." Humarap si Elisa, nagulat sa simula, ngunit pagkatapos ay ibinalik ang kanyang ngiti. "Oh, hello Carlos. Isa itong kabaliwan. Ang init ay nagpapanais sa lahat na uminom ng mas marami kaysa sa karaniwan." Naiisip ko, tumango si Carlos. Pagkatapos, nang hindi masyadong nag-iisip, idinadagdag niya, "Hoy, ano sa tingin mo kung uminom tayo ng kape nang magkasama sa ating break? Kung mayroon kang oras para magpahinga, syempre." Tila nag-alinlangan si Elisa ng isang sandali, ngunit pagkatapos ay lumawak ang kanyang ngiti. "Alam mo ba, magandang ideya yan. Kailangan ko ng pahinga at ng kaunting kasama na hindi hihingi sa akin ng isa pang pinakolada." Pareho silang tumawa at nagkasundo na magkita sa cafeteria ng mga kawani sa kanilang susunod na break. Ang natitirang bahagi ng umaga ay lumipas ng mabilis para kay Carlos. Nag-ayos siya ng tumutulo na gripo, nagpalit ng mga sunog na bombilya, at nagkaroon pa ng pakikitungo sa isang pamilya ng raccoon na nagpa siyang gawing tahanan ang isa sa mga trash container ng resort. Bawat gawain ay nagbibigay ng bagong hamon, at nagulat si Carlos sa kanyang sarili na nasisiyahan sa pakiramdam ng tagumpay na dumarating sa paglutas ng praktikal na mga problema. Nang sa wakas ay dumating ang oras ng kanyang break, nagtungo si Carlos sa cafeteria ng mga kawani na may halong pananabik at kabag ng sikmura. Natagpuan niya si Elisa na nakaupo na sa isang mesa sa sulok na may 2 tasa ng kape sa harap niya. "Sana ay gusto mo ng black coffee," sabi ni Elisa nang maupo si Carlos. "Hindi ko alam kung paano mo ito iniinom, pero naisip ko na pagkatapos ng isang matinding umagang trabaho, kakailanganin mo ng isang malakas." Kinuha ni Carlos ang tasa, nagpapasalamat. "Ang black coffee ay perpekto, salamat." "At tama ka, talagang kailangan ko ito." Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan habang pareho silang uminom ng isang lagop ng kanilang kape. Pagkatapos nagsalita si Elisa. "So, Carlos, ano ang nagdala sa iyo sa asul na paraiso? Hindi ka mukhang tipikal na maintenance guy, walang offense." Halos nabulunan si Carlos sa kanyang kape. Sa isang sandali, natakot siya na ang kanyang disgis ay hindi kasing galing ng akala niya. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na si Elisa ay gumagawa lamang ng isang casual na observation. "Well," nagsimula siya, maingat na pumipili ng kanyang mga salita, "sabihin nating nasa isang panahon ako ng pagbabago sa aking buhay. Kailangan ko ng bagong simula, at ang trabahong ito ay mukhang magandang pagkakataon para matuto ng mga bagong bagay." Tumango si Elisa, naiintindihan. "Naiintindihan kita. Nandito rin ako para sa isang bagong simula sa isang paraan. Ang trabahong ito ay nagbibigay daan sa akin na mag-aral at mag-ipon para sa universidad. Balang araw, umaasa akong maging accountant at matulungan ang aking pamilya." Naantig si Carlos sa determinasyon ni Elisa.
Kahanga-hanga na nagtratrabaho ka ng husto para sa iyong mga pangarap, sabi niya ng tapat. Paano ka nagsimulang mahilig sa accounting? Sumigla ang mga mata ni Elisa. Laging nagpapasabik sa akin ang mga numero at kung paano nila maisasalaysay ang kwento ng isang negosyo. Bukod pa rito, lumaki akong nakikita ang aking ama na nakikipaglaban sa mga pinansyal na aspeto ng kanyang maliit na tindahan. Gusto kong maging may kakayahan na tulungan ang mga taong tulad niya, mga maliliit na negosyante na may malalaking pangarap ngunit nangangailangan ng tulong sa pagmamanage ng pananalaping bahagi. Habang nagsasalita si Elisa, hindi maiwasan ni Carlos na mahumaling sa kanyang passion at vision. Nakaramdam din siya ng buhos ng guilt sa pag-iisip kung paano niya tinake for granted ang kanyang kayamanan at posisyon sa mahabang panahon. Isa itong kahangahangang layunin, sabi ni Carlos. Sigurado akong makakamit mo ito. Ngumiti si Elisa, medyo nahihiya. Salamat. Minsan mahirap, lalo na kapag pagod ako pagkatapos ng isang mahabang shift at kailangan ko pa ring mag-aral. Ngunit alam kong sulit ito sa dulo. Handa nang sumagot si Carlos nang mapansin niya si Julius Bautista na pumapasok sa cafeteria. Ang general manager ay mukhang nag-aalala at stressed na napakaiba sa kanyang karaniwang malamig na composure. Tumingin si Julius sa paligid ng cafeteria, ang kanyang mga mata ay tumigil sandali kina Carlos at Elisa bago nagpatuloy sa kanyang paghahanap. Ayos ka lang ba? Tanong ni Elisa, napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Carlos. Ayos lang ako, sagot ni Carlos, ibinalik ang kanyang atensyon kay Elisa. Naalala ko lang na kailangan kong tapusin ang pag-aayos ng isang air conditioner bago matapos ang aking shift. Tumingin si Elisa sa kanyang relo at bumuntong hininga. Tungkol sa mga shift, ang akin ay malapit nang magsimula ulit. Salamat sa kape at sa pag-uusap, Carlos. Nakakatuwa na magkaroon ng isang pag-uusap na hindi nagsasangkot ng pag-order ng inumin. Pareho silang tumayo at sa isang sandali, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Pagkatapos, binigyan ni Elisa si Carlos ng mabilis na yakap. Kita tayo sa paligid, sabi niya na may ngiti bago mabilis na lumabas ng cafeteria. Nanatili si Carlos doon ng isang sandali, isang tanga ng ngiti sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya si Julius na lumabas ng cafeteria na may ekspresyon ng frustration, nawala ang kanyang ngiti. Naalala niya ang pag-uusap na nasaksihan niya kanina at nagtataka kung ano ang talagang nangyayari sa resort na itinayo ng kanyang ama. Sa isang buntong hininga, itinapon ni Carlos ang kanyang walang laman na tasa ng kape at naghanda para bumalik sa trabaho. May pakiramdam siya na ang susunod na buwan ay magiging mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo pang nag-adjust si Carlos sa kanyang bagong buhay bilang maintenance worker. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at maingat na inaalagaan, ay ngayon ay puno ng kalyo at maliliit na hiwa, nagpapatunay sa matinding trabaho na ginagawa niya araw-araw. Ang kanyang balat, na dati ay maputla dahil sa mga oras na ginugol sa mga air-conditioned na opisina, ay ngayon ay maitim na dahil sa araw ng Karibe. Ngunit ang mga pagbabago ay hindi lamang pisikal. Nagsimulang mapansin ni Carlos kung paano unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw tungkol sa resort at sa mga empleyado nito. Hindi na niya nakikita ang asul na paraiso bilang simpleng pinagkukunan ng kita o pamana ng pamilya, kundi bilang isang buhay na organismo na pinananatili ng sipag at dedikasyon ng daan-daang tao. Isang hapon, habang nag-aayos ng ice machine sa pangunahing kusina, narinig ni Carlos ang isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang cook na nakakuha ng kanyang atensyon. Sinasabi ko sa iyo na may kakaibang nangyayari, sabi ng isa sa kanila sa mababang tinig. Nagbago ang mga order ng supply. Tumatanggap tayo ng mga ingredients na mas mababang kalidad, ngunit ang mga presyo sa menu ay nananatiling pareho. Ere, sagot ng isa, kinakabahan na tumitingin sa paligid. Hindi mo dapat pinag-usapan yan. Alam mo na ang nangyari kay Miguel nang magsimula siyang magtanong. Nagpanggap si Carlos na nakatutok sa ice machine, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso ng bagong impormasyon na ito. Bababa ba nila ang kalidad ng mga ingredients? At ano ang nangyari kay Miguel? Bago pa siya makarinig pa, pumasok si Clara sa kusina. Ang mga cook ay kaagad na nagpalit ng topic, malakas na nag-uusap tungkol sa menu ng araw. Tumingin si Clara sa paligid ng kusina hanggang sa ang kanyang mga mata ay napunta kay Carlos. Carlos, sabi niya, mabilis na itinama ang kanyang sarili. Maaari bang sumama ka sa akin sandali? Kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay.
Tumango si Carlos, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa uniforme bago sinundan si Clara palabas ng kusina. Dinala niya siya sa isang walang tao na hallway bago nagsalita. Paano mo hinaharap ang lahat? Tanong niya sa mababang tinig, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Ayos lang ako, sagot ni Carlos, nagulat sa tanong. Ito ay naiiba, ngunit marami akong natututunan. Tumango si Clara, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nananatiling seryoso. Makinig, Ann. Carlos. Alam kong malamang na napansin mo na mga hindi karaniwang bagay na nangyayari sa resort. Naniniga si Carlos. Alam ba ni Clara ang narinig niya sa kusina? Gusto ko lang malaman mo, nagpatuloy si Clara, na pinagkakatiwalaan ako ng iyong ama. Sinabi niya sa akin na bantayan ka, tulungan ka kung kailangan mo. Kung nakakakita o nakakarinig ka ng anumang bagay na nakakabalisa sa iyo, maaari kang lumapit sa akin. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahan na tumango si Carlos, pinoproseso ang mga salita ni Clara. Salamat, sabi niya sa wakas. Isa sa isip ko. Binigyan siya ni Clara ng isang maliit na ngiti bago lumayo, iniiwanan si Carlos na may mas maraming tanong kaysa sa sagot. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog sa maliit na kwarto na kinabahagi niya sa dalawa pang maintenance worker, hindi maiwasan ni Carlos na mag-isip tungkol sa lahat ng nadiskubre niya. Ang mga ingredient na mas mababang kalidad, ang kahina-hinalang pag-uusap ni Julius na nasaksihan niya, ang mga malalim na salita ni Clara. Napagtanto niya na ang asul na paraiso ay nagtatago ng mas maraming sikreto kaysa sa kanyang naisip. At siya, bilang si Carlos, ay nasa natatanging posisyon para matuklasan ang mga ito. Habang nakakatulog siya, gumawa si Carlos ng isang desisyon. Hindi lamang siya magtatrabaho ng mabuti at matuto tungkol sa operasyon ng resort. Mag-imbestiga siya, tatuklasin kung ano talaga ang nangyayari sa pamana ng kanyang ama. Ang hindi niya alam ay dadalhin siya ng desisyong ito sa isang landas na puno ng mga panganib, sikreto at, marahil, pati na rin pag-ibig. Ang tunay na hamon ni Andres Santos ay malapit nang magsimula. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip sa horizon nang si Carlos ay nakatayo na, naghahanda para sa isa pang araw ng trabaho sa Asul na Paraiso Resort. Halos 2 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang kanyang bagong buhay bilang maintenance worker, at bawat araw ay nagdadala ng mga bagong hamon at pagtuklas. Habang isinusuot niya ang kanyang uniforme, inireview ni Carlos sa kanyang isipan ang kanyang plano para sa araw. Bukod sa kanyang mga karaniwang gawain, determinado siyang imbestigahan ng mas malalim ang mga irregularidad na napansin niya sa resort. Ang mga salita ni Clara ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Kung nakakakita o nakakarinig ka ng anumang bagay na nakakabalisa sa iyo, maaari kang lumapit sa akin. Ngunit hindi sigurado si Carlos kung maaari siyang ganap na magtiwala sa kanya o sa sinuman. Pagkalabas niya ng kwarto na kanyang kinabahagi sa iba pang mga empleyado, nakasalubong niya si Elisa sa hallway. Ngumiti siya sa kanya at naramdaman ni Carlos na ang kanyang puso ay lumundag. Magandang umaga, madaling gumising, basyan siya ni Elisa. Handa na ba para sa isa pang araw sa paraiso? Tumawa si Carlos. Kasing handa na ng maaaring maging para maglinis ng mga pool at mag-ayos ng mga air conditioner. Ikaw naman? Handa na bang magsilbi ng mimosa sa mga masungit na turista? Gumawa si Elisa ng kumikong mukha. Oh, hindi na ako makapaghintay. Lalo na dahil may eksamen ako pagkatapos ng shift. Walang mas maganda kaysa mag-aral ng advanced accounting na may amoy ng sunblock, di ba? Hoy, ginagawa mo ng mahusay, sabi ni Carlos, ang kanyang tono ay nagiging maseryoso. Hinahangaan ko talaga ang iyong dedikasyon, Elisa. Seryoso. Sa isang sandali, pareho silang nanatiling tahimik, nagkakatinginan. Naramdaman ni Carlos ang pagnanais na magsabi ng higit pa, na ipahayag ang mga damdamin na lumalago sa kanyang kalooban sa nakaraang ilang linggo. Ngunit bago niya magawa, ang walkie-talkie sa kanyang sinturon ay nabuhay. Carlos, kailangan ka namin sa presidential suite. May problema sa jacuzzi, umugong ang tinig ni Martin. Bumuntong hininga si Carlos. Tinatawag ako ng tungkulin. Good luck sa iyong examen, Elisa. Sigurado akong gagawin mo ng mahusay. Salamat, Carlos, sagot niya na may ngiti. Mag-ingat ka sa jacuzzi na yan. Hindi mo gustong matapos na tulad ng isang kulubot na pasas. Sa isang huling tawanan na pinagsaluhan, pareho silang naghiwalay para simulan ang kani-kanilang araw ng trabaho.
Ang presidential suite ay isang naiibang mundo mula sa natitirang bahagi ng resort. Habang naglalakad siya sa mga magarang na hallway, hindi maiwasan ni Carlos na makaramdam ng bahagyang nostalgia para sa kanyang dating buhay. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, siya ay naging panauhin sa isang suite tulad nito, hindi ang maintenance man na tinawag para ayusin ang jacuzzi. Pagpasok niya sa suite, nagulat si Carlos na makita si Julius Bautista, ang general manager, na nakikipag-usap sa mababang tinig sa isang lalaking hindi niya nakilala. Ang hindi kilala ay matangkad at payat, na may perpektong suit na nagpapahayag ng old money. Nang mapansin nila ang presensya ni Carlos, pareho silang biglang tumahimik. Ang maintenance staff, sabi ni Julius sa isang condescending na tono na nagpapigil kay Carlos sa paggawa ng mukha. Hindi gumagana ng maayos ang jacuzzi. Ayusin mo ito ng mabilis at tahimik. Ayaw nating makagambala sa ating kilalang panauhin. Tumingin ang lalaki na nakasuit kay Carlos na may halong pagsasawalang bahala at pagkabagot bago bumalik kay Julius. Siguraduhin mo na maresolba ito ng mabilis, Bautista. At tandaan ang ating pag-uusap. Ang mga bagay-bagay ay dapat magpatuloy ayon sa plano. Sa mga malalim na salitang iyon, lumabas ang lalaki ng suite, iniiwanan sina Carlos at Julius na nag-isa. Sa isang sandali, tila nakalimutan ni Julius ang presensya ni Carlos, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at kalkulasyon. Pagkatapos, na para bang nagsusuot ng maskara, ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa kanyang karaniwang propesyonal na kalamigan. At ano pa, sabi ni Julius? Ano ang hinihintay mo? Ayusin ang jacuzzi at umalis ka na dito. Tahimik na tumango si Carlos at nagtungo sa pangunahing banyo. Habang nagtatrabaho siya sa jacuzzi, umiikot ang kanyang isipan. Sino ang lalaking iyon? At ano ang dapat magpatuloy ayon sa plano? Tila bawat araw ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Pagkatapos ng isang oras na trabaho, naayos ni Carlos ang jacuzzi. Nang lumabas siya ng banyo, nagulat siyang matagpuan ang suite na walang tao. Umalis na si Julius, malamang para asikasuhin ang iba pang mga bagay ng resort. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Carlos, isang Manila envelope na bahagyang nakausli mula sa gilid ng kalahating bukas na drawer ng desk. Alam ni Carlos na hindi siya dapat manghimasok. Ito ay isang paglabag sa privacy, at kung siya ay madiskubre, maaari itong magkahalaga ng kanyang trabaho at sirain ang buong operasyon. Ngunit ang pagkamausisa at ang pangangailangan na maunawaan kung ano ang nangyayari sa resort ng kanyang ama ay mas malakas. Sa mabilis na pagtibok ng puso, lumapit si Carlos sa desk at kinuha ang sobre. Maingat niyang binuksan ito at kinuha ang ilang dokumento. Ang mga ito ay mga kontrata at financial statement, puno ng mga numero at legal na term na hindi niya lubos na naiintindihan. Ngunit kahit na sa kanyang limitadong kaalaman, nakita niya na may hindi tama. May mga pagkakaiba sa mga numero, mga paglilipat sa mga offshore account, at mga pagbanggit ng special investment na tila walang kinalaman sa normal na operasyon ng resort. Biglang narinig ni Carlos ang mga tinig na papalapit sa hallway. Sa takot, inilagay niya pabalik ang mga dokumento sa sobre at inilagay ito sa drawer, sinusubukang iwanan ito ng eksakto kung paano niya ito natagpuan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang toolbox at mabilis na lumabas ng suite, dumaan sa isang grupo ng mga panauhin na papasok habang siya ay papalabas. Sa patuloy na mabilis na pagtibok ng puso, nagtungo si Carlos sa maintenance room. Kailangan niya ng isang sandali para maproseso ang kanyang nakita. Malinaw na may nangyayaring hindi mabuti sa Asul na Paraiso, isang bagay na lampas pa sa simpleng pagbabawas sa kalidad ng mga ingredient o mga pagbabago sa mga kontrata ng supplier. Habang naglalakad siya, nakabaon sa kanyang mga iniisip, halos nabangga niya si Clara, na nanggagaling sa kabaligtarang direksyon. Carlos, sabi niya, nagulat. Hinahanap kita. May sandali ka ba? Tumango si Carlos, sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Dinala siya ni Clara sa isang maliit na bakanteng opisina at isinara ang pinto sa likuran nila. Ayos ka lang ba? Tanong ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Mukhang balisa ka. Sa isang sandali, naisip ni Carlos na sabihin kay Clara ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Bagamat si Clara ay naging isang taong mapagkakatiwalaan sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon, ngayon ay hindi siya sigurado kung kanino siya maaaring tunay na magtiwala. Ayos lang ako, nagsinungaling si Carlos. Medyo pagod lang.
Ang jacuzzi sa presidential suite ay nagbigay ng mas maraming problema kaysa sa inaasahan ko. Pinagmasdan siya ni Clara ng matagal na para bang kaya niyang makita sa likod ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Carlos, alam kong mahirap ang mga bagay-bagay para sa iyo nitong nakaraang mga buwan. At alam kong napapansin mo ang mga hindi karaniwang bagay sa resort. Tumigil si Clara na para bang maingat na pumipili ng kanyang susunod na mga salita. Gusto ko lang na malaman mo na nandito ako para sa iyo. Kung kailangan mong makipag-usap o kung mayroon kang natutuklasan na nakakabalisa sa iyo, maaari kang lumapit sa akin. Pinagkatiwalaan ako ng iyong ama at umaasa akong maaari mo ring gawin. Nakaramdam si Carlos ng pagsisisi sa hindi ganap na pagtitiwala kay Clara. Ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na dapat siyang maging maingat. Salamat Clara, sabi niya sa wakas. Pinahahalagahan ko iyon. At kung may bagay akong kailangang pag-usapan, ipapaalam ko sa iyo. Tumango si Clara, bagaman nakita ni Carlos ang isang bahid ng disappointment sa kanyang mga mata. Mabuti. Mag-ingat ka lang ha? At tandaan, hindi ka nag-isa dito. Sa mga malalim na salitang iyon, lumabas si Clara sa opisina, iniiwanan si Carlos na may mas maraming tanong pa kaysa dati. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang malabo para kay Carlos. Ginagawa niya ang kanyang mga gawain ng otomatiko, ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa mga dokumentong nakita niya sa presidential suite at sa mga salita ni Clara. Alam niya na malapit na siyang matuklasan ang isang malaking bagay, isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng pinaniniwalaan niyang alam tungkol sa resort ng kanyang ama at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog, gumawa si Carlos ng isang desisyon. Hindi siya maaaring magpatuloy na maging isang passive observer. Kailangan niyang imbestigahan ng mas malalim, matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga lihim ng asul na paraiso. Ngunit alam din niya na kailangan niyang maging maingat. Kung talagang may nagaganap na isang conspiracy, anumang maling hakbang ay maaaring maging mapanganib. Habang nakakatulog siya, ang imahe ni Elisa ay lumitaw sa kanyang isipan. Naitanong niya sa sarili kung ano ang iisipin niya kung alam niya ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Magkakaroon ba siya ng ibang tingin sa kanya? May intindihan ba niya kung bakit pinanatili niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na sikreto? Sa mga iniisip na ito na umiikot sa kanyang isipan, nalubog si Carlos sa isang hindi payapang tulog. Hindi niya alam na ang mga darating na araw ay magdadala ng mga hamon at paghahayag na susubok hindi lamang sa kanyang determinasyon, kundi pati na rin sa kanyang puso. Kinabukasan ng umaga, gumising si Carlos na may bagong resolusyon. Sisiyasatin niya kung ano ang nangyayari sa asul na paraiso, anuman ang mga panganib. Ngunit alam niya na kakailanganin niya ng tulong, isang taong maaari niyang lubos na pagkatiwalaan. Habang ginagawa niya ang kanyang mga pang-umagang gawain, nagbantay si Carlos kay Elisa. Natagpuan niya siya sa break time para sa tanghalian, nag-iisa sa isang mesa sa cafeteria ng mga kawani, ang kanyang ilong ay nakabaon sa isang accounting textbook. Okay lang ba kung sumama ako? Tanong ni Carlos, bitbit ang kanyang tray. Tumingin si Elisa at mumiti, ang maiinit na pagkilos na yon na laging nagpapalundag sa puso ni Carlos. Siyempre hindi. Laging kasiyahan na magkaroon ng kasama na hindi humihingi sa akin na ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng debit at credit. Tumawa si Carlos habang nauupo. Well, hindi ako makapangako na hindi ko itatanong sa iyo iyon balang araw. Ang aking kaalaman sa accounting ay medyo limitado. Oh, sige na, biro ni Elisa. Sigurado akong ang isang matalinong lalaki tulad mo ay maaaring matuto ng mabilis kung gusto mo. Sa isang sandali, naisip ni Carlos na sabihin ang lahat kay Elisa sa sandaling iyon. Ngunit alam niya na hindi ito ang tamang lugar o oras. Sa halip, nagpasya siyang itest ang tubig. Elisa, sinimulan niya, binabaan ang kanyang tinig, napansin mo ba ang anumang kakaiba kamakailan sa resort? Anumang bagay na tila wala sa lugar. Nawala ang ngiti ni Elisa, pinalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala. Bakit mo tinatanong? Sagot niya, binabaan din ang kanyang tinig. Tumingin si Carlos sa paligid para masiguro na walang nakikinig sa kanila. Nakarinig ako ng ilang bagay, nakakita ng iba. Sa tingin ko may hindi tama dito, ngunit hindi ako sigurado kung ano. Tila nag-aalinlangan si Elisa ng isang sandali bago yumuko ng mas malapit. Ngayong binanggit mo, napansin ko ang ilang pagkakaiba sa mga financial record na pinag-aralan ko para sa aking advanced accounting class.
Sa simula, akala ko ay pagkakamali ko, ngunit habang mas minamasdan ko ito, mas naniniwala ako na may hindi tamang nangyayari. Malakas na tumitibok ang puso ni Carlos. Narito, ang kumpirmasyon na kailangan niya na hindi niya iniisip ang mga bagay-bagay. Elisa, sabi ni Carlos, ang kanyang tinig ay halos isang bulong, sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan pa ito, ngunit hindi dito. Maaari ba tayong magkita pagkatapos ng trabaho? Sa isang pribadong lugar. Mataman siyang tiningnan ni Elisa ng isang sandali, na para bang sinusuri kung maaari siyang magtiwala sa kanya. Sa wakas, tumango siya. May isang maliit na cove sa timog ng pangunahing beach. Halos walang pumupunta doon. Maaari tayong magkita doon sa paglubog ng araw. Perpekto, sabi ni Carlos, nakakaramdam ng halong relief at anticipation. Makikita kita doon. Sa sandaling iyon din, pumasok si Julius Bautista sa cafeteria. Ang kanyang mga mata ay bahagyang tumigil kina Carlos at Elisa, isang ekspresyon ng hinala ang tumawid sa kanyang mukha bago siya nagtungo sa service line. Nagpalitan sina Carlos at Elisa ng makabuluhang tingin bago bumalik sa kanilang tanghalian at mga trivial na pag-uusap. Ngunit pareho silang alam na ng gabing iyon, sa loob ng cove na iyon, lahat ay maaaring magbago. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang ulap ng pananabik para kay Carlos. Ginawa niya ang kanyang mga gawain sa mekanikal na paraan, ang kanyang isipan ay busy sa kung ano ang maaari niyang matuklasan ng gabing iyon. Nang sa wakas ay dumating ang paglubog ng araw, nagtago siya mula sa resort at nagtungo sa cove na binanggit ni Elisa. Natagpuan niya siya doon, nakaupo sa isang bato, nakatingin sa dagat. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagpapaliguan sa kanyang mukha ng gintong kulay, at sa isang sandali, nawalan si Carlos ng hininga sa kanyang kagandahan. Elisa, mahinang tinawag niya habang siya ay lumalapit. Siya ay humarap at mumiti sa kanya, kahit na nakita ni Carlos ang tensyon sa kanyang mga mata. Carlos, masaya akong dumating ka. Naupo si Carlos sa tabi niya sa bato, halos nagdadikit ang kanilang mga balikat. Sa isang sandali, pareho silang nanatiling tahimik, pinapanood ang mga alon na humahampas sa baybayin. So, sabi ni Elisa, ano ba talaga ang nangyayari, Carlos? Dahil pakiramdam ko ay alam mo ng higit pa kaysa sa sinasabi mo. Huminga ng malalim si Carlos. Ito na ang sandali. Alam niya na kapag nagsimula na siyang magsalita, wala nang balikan. Elisa, sinimulan niya, humaharap para direktang tingnan siya sa mga mata. Bago ko sabihin sa iyo ang anuman, kailangan mong malaman na nagtitiwala ako sa iyo. Ang malapit ko nang sabihin sa iyo, maaaring magbago ng lahat. At kailangan kong malaman na maaari akong umasa sa iyo. Mataman siyang tiningnan ni Elisa, ang kanyang ekspresyon ay isang paghahalo ng pagkamausisa at pag-aalala. Carlos, medyo kinakabahan mo ako. Ngunit, maaari kang magtiwala sa akin. Ano man ang nangyayari, nandito ako para tumulong. Huminga ng malalim si Carlos. Ngayon na o hindi na? Ang pangalan ko ay hindi Carlos, sabi niya sa wakas. Ako si Andres Santos, ang anak ni Alberto Santos, ang may-ari ng resort. Napatulala si Elisa, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat at hindi paniniwala. Ano? Pero paano? Bakit? Nagpatuloy si Andres na isalaysay ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang huling habilin, ang kondisyon na magtrabaho ng 6 na buwan sa resort sa ilalim ng isang huwad na pagkakakilanlan. Habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang isang serye ng mga emosyon na dumaan sa mukha ni Elisa, pagkagulat, pagkalito, at sa wakas, pag-unawa. So, sa buong panahong ito, bulong ni Elisa nang matapos ang paliwanag ni Andres. Pasensya na sa pagsisinungaling sayo, sabi ni Andres ng tapat. Hindi ko intensyon na saktan ng sinuman, lalo na sayo. Ngunit kailangan kong panatilihin ang aking cover. Nanatiling tahimik si Elisa ng isang sandali, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Sa wakas, tumingin siya kay Andres na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Okay, Ander. Carlos. Hindi, Andres, sabi niya, tinutuwid ang kanyang sarili. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. At ngayon ay naiintindihan ko kung bakit interesado ka sa mga irregularidad ng resort. Ano ang natuklasan mo? Nakaramdam si Andres ng isang bugso ng relief nang makita na hindi siya tinatanggihan ni Elisa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga dokumentong nakita niya sa presidential suite, ang mga kahina-hinalang pag-uusap na narinig niya, at ang kanyang mga hinala tungkol kay Julius Bautista.
Sa tingin ko may nagde-divert ng pondo mula sa resort, nagwakas si Andres. At hinihinalaan ko na si Julius ay sangkot sa isang paraan. Ngunit kailangan ko ng konkretong ebidensya bago ako makagawa ng anumang hakbang tungkol dito. Tumango si Elisa, ang kanyang isipang accountant ay nagtatrabaho na sa mga implikasyon. Ang mga pagkakaiba na napansin ko sa mga financial record lahat ay may katuturan ngayon. Andres, sa tingin ko matutulungan kitang sundan ang trail ng pera. Kung magtutulungan tayo, maaari nating matukoy kung ano talaga ang nangyayari. Nakaramdam si Andres ng isang bugso ng pasasalamat at pagmamahal kay Elisa. Gagawin mo yon? Alam kong napakalaking bagay na hinihiling at maaaring mapanganib di. Siyempre gagawin ko, interrupted ni Elisa ng matatag. Ang resort na ito ay nagbibigay ng trabaho sa daan-daang tao. Kung may nagnanakaw o gumagawa ng iligal na bagay, kailangan nating pigilan sila. Bukod pa rito, dagdag niya na may maliit na ngiti, lagi kong gustong maging isang uri ng detective accountant. Hindi maiwasan ni Andres nang umiti sa kanyang kasabikan. Salamat, Elisa. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang iyong suporta. Sa isang sandali, nagkatinginan sila at naramdaman ni Andres na may nagbabago sa pagitan nila. Hindi na siya lamang si Carlos, ang maintenance guy, kundi si Andres Santos, na may lahat ng bigat at responsibilidad na kasama nito. Ngunit sa mga mata ni Elisa, nakita niya na hindi iyon mahalaga. Nakikita niya siya para sa kung sino siya talaga. Habang ang sandali ay tila maaaring humantong sa isang bagay pa, isang ingay sa kalapit na mga halaman ang nagulat sa kanila. Pareho silang tumayo ng mabilis, tumitingin sa paligid na may alarma. Ano yon? Bulong ni Elisa. Hindi ko alam, sagot ni Andres sa mababang tinig. Ngunit sa tingin ko ay mas mabuting umalis na tayo. Hindi natin maaaring isugal na baka may sumunod sa atin. Mabilis nilang iniwan ang cove at bumalik sa resort sa magkahiwalay na mga daan, sumasang-ayon na magkita kinabukasan para seryosong simulan ang kanilang investigasyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Andres na matulog sa kanyang maliit na kwarto ng empleyado, ang kanyang isipan ay umiikot sa lahat ng nangyari. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Elisa, at hindi lamang siya tinanggap, kundi nag-alok din na tulungan siya. Nakaramdam siya ng halong excitement at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit mayroon ding bagong alalahanin, ang ingay sa mga halaman ba ay isang hayop lamang o may nakikinig sa kanila? Ang ideya na ang kanyang sikreto ay maaaring natuklasan na ay nagpuno sa kanya ng pagkabalisa. Habang nakakatulog siya, hindi alam ni Andres na ang mga pangyayari ng sumunod na araw ay susubok hindi lamang sa kanyang determinasyon, kundi pati na rin sa kanyang lumalagong relasyon kay Elisa. Umabot ang sumunod na umaga na maulap, na para bang ang langit ay nagpapakita ng tensyon na nararamdaman ni Andres. Mabilis siyang nagbihis sa kanyang maintenance uniform, mas alam kaysa dati ang kanyang papel bilang T. Carlos. Bawat interaksyon, bawat tingin, ngayon ay tila puno ng bagong kahulugan. Sa oras ng almusal sa cafeteria ng mga kawani, hinanap ni Andres si Elisa. Natagpuan niya siyang nakaupo kasama ang isang grupo ng mga waitress, tumatawa at nag-uusap na parabang walang nagbago. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ng sandali, nakita ni Andres ang pagiging kasabwat sa kanyang tingin. Mayroon na sila ngayong isang pinagsaluhang sikreto, isang ugnayan na lampas pa sa kanilang mga papel sa resort. Habang si Andres ay malapit nang lumapit kay Elisa para makipagkasundo sa isang oras para magkita, pumasok si Julius Bautista sa cafeteria. Ang general manager ay tila mas tense kaysa sa karaniwan, ang kanyang mga mata ay nagsascan sa silid na parabang naghahanap ng isang bagay o isang tao. Tumigil ang tingin ni Julius kay Andres, at sa isang sandali, tila pinag-aralan siya niya na may nakakabalisang intensity. Naramdaman ni Andres na bumibilis ang kanyang puso. Hinihinalaan kaya siya ni Julius? Bago pa niya mapag-isipan pa ito, lumapit si Martin, ang maintenance supervisor, kay Andres. Carlos, kailangan kong sumama ka sa akin, sabi ni Martin, ang kanyang tono ay hindi karaniwang seryoso. Gusto kang makita ni A. Bautista sa kanyang opisina. Ngayon na. Naramdaman ni Andres na may bumubuo ng buhol sa kanyang sikmura. Bakit gusto siyang makita ni Julius? Natuklasan na ba niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Habang sinusundan niya si Martin palabas ng cafeteria, nagbigay si Andres ng huling tingin kay Elisa. Pinapanood siya nito na may pag-aalala, at kinailangan ni Andres na pigilan ang impulse na tumakbo sa kanya at sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari.
Ang daan patungo sa opisina ni Julius ay tila walang katapusan. Inire-review ni Andres sa kanyang isip ang bawat interaksyon na naranasan niya sa nakaraang ilang araw, sinusubukang alalahanin kung nakagawa ba siya ng anumang pagkakamali na maaaring naghayag ng kanyang sikreto. Sa wakas, dumating sila sa imposing door ng opisina ni Julius. Kumatok si Martin at, pagkatapos marinig ang maikling tuloy mula sa loob, binuksan niya ang pinto. "Nandito na si Carlos E. Bautista," sabi ni Martin. "Salamat, Martin." "Maaari ka nang umalis," sagot ni Julius na hindi tumitingin mula sa mga papeles sa kanyang mesa. Tumango si Martin at lumabas, isinara ang pinto sa likuran niya at iniiwanan si Andres nang nag-iisa kay Julius. Sa isang sandali, napuno ng katahimikan ang silid. Nagpatuloy si Julius sa pagre-review ng kanyang mga papeles na parabang wala si Andres doon. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumingin si Julius. "Carlos," sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. "Pinapanood kita." Naramdaman ni Andres na humihinto ang kanyang puso ng isang sandali. Sinubukan niyang panatilihin ang isang neutral na ekspresyon habang sumasagot, "Sir." Sumandal si Julius sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Andres. "Nakagawa ka ng magandang trabaho. Mahusay, diskreto. Ang uri ng empleyado na pinahahalagahan namin dito sa Asul na Paraiso." Nakaramdam si Andres ng halong relief at pagkalito. Ito ba ay talagang tungkol lang sa kanyang job performance? "Salamat, sir," sagot ni Andres, sinusubukang tumunog na nagpapasalamat, ngunit hindi masyadong nasasabi. Gayunpaman, nagpatuloy si Julius, ang kanyang tono ay nagiging mas matalim, "Napansin ko rin na tila mayroon kang hindi karaniwang pagkamausisa sa mga bagay na wala sa iyong lugar ng responsibilidad." Ang relief na naramdaman ni Andres ay agad na nawala. Pinapanood siya ni Julius at hindi lamang ang kanyang trabaho. "Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niyo, sir," sabi ni Andres, pinaglalabanan na mapanatili ang kahinahunan. Yumuko si Julius, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umiiwas kay Andres. "Hayaan mong maging malinaw, Carlos. Ang Asul na Paraiso ay tulad ng isang malaking pamilya. At sa isang pamilya, bawat miyembro ay may kanyang lugar at mga responsibilidad. Hindi namin gusto kapag may isang lumalabas sa kanyang lugar." Ang implied threat sa mga salita ni Julius ay malinaw. Nakaramdam si Andres ng isang pangingilig sa kanyang likod, ngunit nanatili siyang matatag. "Naiintindihan ko, sir," sagot niya. "Nandito lang ako para gawin ang trabaho ko ng pinakamahusay na kaya ko." Pinag-aralan siya ni Julius ng isang sandali bago dahan-dahang tumango. "Mabuti. Masaya akong nagkakaintindihan tayo. Maaari ka nang umalis." Lumabas si Andres sa opisina na nanginginig ang mga binti. Malinaw na si Julius ay may hinihinalaan, bagaman marahil ay hindi eksaktong alam kung ano. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mga gawain, nakita ni Andres si Elisa sa hallway. Tumingin siya sa kanya nang may pag-aalala, malinaw na gustong malaman kung ano ang nangyari. Umiling si Andres ng bahagya, ipinapahiwatig na hindi ligtas na makipag-usap doon. Sa bandang huli ng araw na yon, sa kanyang break, nagawang magkita ni Andres at Elisa sa isang tahimik na sulok ng mga hardin ng resort. "Ano ang nangyari?" tanong ni Elisa sa mababang tinig, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang tinig. "May hinihinalaan ba si Julius?" Mabilis na ikinuwento ni Andres ang kakaibang pag-uusap sa opisina ni Julius. "Hindi ko sa tingin alam niya kung sino ako talaga," nagwakas siya, ngunit tiyak na hinihinalaan niya na nag-imbestiga ako ng isang bagay. Kumunot ang noo ni Elisa. "Ito ay mapanganib, Andres. Siguro dapat tayong huminto." "Hindi," interrupted ni Andres ng matatag. "Hindi tayo maaaring huminto ngayon. Kung si Julius ay sangkot sa isang bagay na iligal, kailangan nating matuklasan ito. Para sa ikabubuti ng resort, para sa pamana ng aking ama." Tiningnan siya ni Elisa ng isang sandali bago dahan-dahang tumango. "Tama ka. Ngunit kailangan nating maging mas maingat. Hindi natin maaaring pahintulutan si Julius na mahuli tayo." "Agreed," sabi ni Andres. "Kailangan nating i-accelerate ang ating investigasyon." "Elisa, sa tingin mo ba maaari kang mag-access ng mas maraming financial record? Kailangan natin ng konkretong ebidensya." "Maaari kong subukan," sagot ni Elisa. "May ilang file sa accounting office na maaaring makatulong. Ngunit hindi magiging madali ang pag-access sa mga ito nang hindi nagbibigay ng suspicion.
Hayaan mong isipin ko ang isang plano, sabi ni Andres. Samantala, kumilos ng normal. Ayaw nating si Julius ay maghinalang pati sa'yo. Habang malapit na silang maghiwalay, hinawakan ni Andres ang kamay ni Elisa. Mag-ingat ka, okay? Kung may mangyari sa'yo dahil sa akin, ako ay... Binigyan siya ni Elisa ng nakakapanatag na kiss. Magiging okay ako. Magkasama tayo dito, tandaan mo. Sa isang huling tinging pagsasabwat, naghiwalay sila at bumalik sa kani-kanilang trabaho. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Andres sa kanyang kama, umiikot ang kanyang isipan sa mga plano at alalahanin. Ang pag-uusap kay Julius ay nagpagalaw sa kanya ng higit pa kaysa sa gusto niyang aminin. Alam niya na naglalaro sila ng isang mapanganib na laro, ngunit alam din niya na hindi siya maaaring huminto ngayon. Habang nakakatulog siya, hindi alam ni Andres na ang mga pangyayari ng sumunod na araw ay susubok hindi lamang sa kanyang katapangan, kundi pati na rin sa kanyang lumalagong relasyon kay Elisa. Ang misteryo ng asul na paraiso ay malapit ng maging mas komplikado at mapanganib. Sumilang ang sumunod na umaga na may nararamdamang tensyon sa asul na paraiso resort. Si Andres, na nasa ilalim pa rin ng pagkakakilanlang Carlos, ay gumising bago sumikat ang araw. Ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na sa mga detalye ng planong inihanda niya sa gabi. Habang isinusuot niya ang kanyang maintenance uniform, inireview niya sa kanyang isipan ang bawat hakbang. Alam niya na ang kanyang malapit ng gawin ay mapanganib, ngunit alam din niya na wala siyang ibang pagpipilian kung gusto niyang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa resort ng kanyang ama. Paglabas niya ng kanyang silid, nakaharap niya si Roberto Mendoza, ang chief accountant. Ang lalaki ay tila kinakabahan, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw mula sa isang panig patungo sa kabila ng hallway. Magandang umaga, Roberto, basya ni Andres, sinusubukang mapanatili ang isang casual na tono. Napatili si Roberto, na para bang hindi niya napansin ang presensya ni Andres hanggang sa sandaling iyon. Oh, magandang umaga. Carlos, tama ba? Tumango si Andres, napapansin ang pawis na bumubuo sa noo ni Roberto. Ayos ka lang ba? Mukhang medyo balisa ka. Ako? Hindi, ayos lang ako, mabilis na sagot ni Roberto, ang kanyang tinig ay medyo mas mataas kaysa sa normal. Masyado lang maraming trabaho, alam mo. Hindi ang mga numero ay kusang nagiging balanse. Sa isang nerbiyosong tawa, mabilis na umalis si Roberto, iniiwanan si Andres na may pakiramdam ng pagkabalisa. Ang maikling pakikipag-ugnayan na ito ay nagpalakas lamang sa paniniwala ni Andres na may nangyayaring hindi tama sa asul na paraiso. Sa panibagong determinasyon, nagtungo siya sa cafeteria ng mga kawani para sa kanyang almusal at para simulan ang unang yugto ng kanyang plano. Sa cafeteria, hinanap ni Andres si Elisa. Natagpuan niya siyang nag-iisang nakaupo sa isang mesa sa sulok, tila malalim na nakatuon sa isang accounting textbook. Ngunit nang lumapit si Andres, nakita niya ang tensyon sa kanyang mga balikat at ang paraan kung paano hindi gumagalaw ang kanyang mga mata sa pahina. Magandang umaga, sabi ni Andres sa mababang tinig habang nauupo siya sa harap niya. Tumingin si Elisa, isang maliit na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi nang makita niya si Andres. Magandang umaga, Car. Andres, sagot niya, mabilis na itinatama ang kanyang sarili at mas binabaan ang kanyang tinig. Handa ka na ba? Tanong ni Andres, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ibabaw ng mumunting pag-uusap sa paligid nila. Tumango si Elisa, isinasara ang kanyang libro. Kasing handa ng maaari kong maging para gumawa ng posibleng corporate crime, sagot niya na may nerbiyosong tawa. Iniunat ni Andres ang kanyang kamay sa mesa, maikling tinakpan ang kamay ni Elisa. Tandaan, kung sa anumang punto ay nararamdaman mong masyadong mapanganib, maaari kang umurong. Ayaw kitang ilagay sa panganib. Ang mga mata ni Elisa ay lumambot sa galaw. Magkasama tayo dito, Andres. Hindi ako atras ngayon. Sa sandaling iyon din, pumasok si Julius Bautista sa cafeteria. Ang kanyang matalim na tingin ay tumatakbo sa silid bago tumigil kina Andres at Elisa. Sa isang sandali, natakot si Andres na lalapit si Julius sa kanila, ngunit simpleng kumunot ng mata ang general manager bago nagpunta sa service line. Oras na, bulong ni Andres. Tandaan ang plano. Lilikha ako ng distraction sa east wing ng resort. Iyon ay dapat makatawag sa atensyon ng karamihan ng security staff. Magkakaroon ka ng humigit kumulang 15 minuto para pumasok sa accounting office at kunin ang mga file na kailangan natin.
Tumango si Elisa, ang kanyang ekspresyon ay isang paghahalo ng determinasyon at kaba. Mag-ingat ka, Andres. At good luck. Sa isang huling pagtingin ng pagsasabwat, pareho silang tumayo at nagpunta sa kani-kanilang posisyon. Alam na ang susunod na mga minuto ay maaaring magbago ng lahat. Nagtungo si Andres sa east wing ng resort. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Alam niya na ang kanyang malapit nang gawin ay maglalagay sa panganib sa kanyang cover, ngunit isa itong panganib na handa siyang tanggapin. Nang makarating siya sa main hallway ng east wing, huminga ng malalim si Andres at naghanda. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, pinaandar niya ang fire alarm. Ang epekto ay agad-agad. Ang mga sirena ay nagsimulang tumunog sa buong resort, at sa loob ng ilang segundo, ang hallway ay napuno ng naguguluhang mga guest at nagmamadaling mga kawani. Nagsimulang idirekta ni Andres ang mga tao patungo sa mga emergency exit, perpektong ginagampanan ang kanyang papel bilang responsableng empleyado. Mangyaring manatiling kalmado at magtungo sa mga exit, sigaw ni Andres sa ibabaw ng ingay ng mga alarma. Isa lamang itong pag-iingat, ngunit kailangan nating i-evacuate ang lahat sa gusali. Habang ang kaguluhan ay nangyayari sa paligid niya, hindi maiwasan ni Andres na mag-isip tungkol kay Elisa. Umaasa siyang ang distraction ay sapat para bigyan siya ng oras na kailangan niya para ma-access ang accounting files. Sa kabilang dulo ng resort, ginamit ni Elisa ang kaguluhan para pumasok sa accounting office. Sa nanginginig na mga kamay, nagsimula siyang maghanap sa mga filing cabinet, alam na bawat segundo ay mahalaga. Sige, bulong niya sa kanyang sarili, habang mabilis na tinitingnan ang mga dokumento. Dapat ay nandito. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang folder na may label na Special Investments. Sa malakas na tibok ng puso, binuksan ni Elisa ang folder at nagsimulang iscan ang nilalaman nito. Ang nakita niya ay nakapagpawala ng kanyang hininga. May mga record ng mga paglilipat sa mga offshore account, mga peking invoice, at ang tila mga suhol na nagdidisguise bilang e-consulting fees. Mas malala ito kaysa sa inisip nila ni Andres. Mabilis na kinuha ni Elisa ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng mga pinaka-incriminating na dokumento. Sobra siyang nakatutok sa kanyang gawain na hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Aba. Ano ang mayroon tayo dito? Nanginig si Elisa, ang takot ay gumagapang sa kanyang likod na parang yelo. Dahan-dahan siyang humarap para makaharap kay Julius Bautista. Ang general manager ay nakatayo sa pinto, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Elisa, mahal. Hindi ko inaasahan na mahanap ka dito, lalo na sa panahon ng emergency evacuation. Sinubukan ni Elisa na mapanatili ang kanyang kahinahunan, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho ng walang humpay para makahanap ng kapani-paniwalang dahilan. Bautista, ako hinahanap ko ang ilang file na kailangan ko para sa aking accounting class. Sa lahat ng kaguluhan, naisip ko na magandang pagkakataon para itigil ang mga palusot, interrupted ni Julius, ang kanyang tinig ay matalim tulad ng isang kutsilyo. Pareho nating alam na hindi iyon totoo. Ang tanong ay, ano ang gagawin ko sa iyo ngayon? Ang takot ni Elisa ay naging determinasyon. Hindi niya hahayaang ma-intimidate siya ni Julius. Ang nangyayari dito ay illegal, Bautista. Hindi mo maaaring ipagpatuloy ito. Tumawa si Julius, isang tunog na walang humor na nagpapanginig kay Elisa. Oh, mahal kong Elisa. Wala kang ideya kung saan ka nakikialam. Ito ay mas malawak pa kaysa sayo, sa akin, kahit sa resort. Umusad siya ng isang hakbang pasulong, ang kanyang ekspresyon ay nagiging banta. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang telepono na yan at magkakaroon tayo ng mahabang pag-uusap tungkol sa iyong hinaharap sa resort na ito at marahil tungkol sa iyong hinaharap sa pangkalahatan. Umurong si Elisa, ang kanyang likod ay bumabangga sa filing cabinet. Nakulong siya at alam niya ito. Ngunit sa sandaling iniisip niyang lahat ay nawala na, isang pamilyar na tinig ang umugong mula sa hallway. Elisa! Nandito ka ba? Kailangan nating mag-evacuate. Si Andres ayon. Elisa ay hindi pa kailanman naging masaya na marinig ang kanyang tinig. Sumpa si Julius ng mababang tinig. Hindi pa ito tapos, siya ay bumubulong bago tumalikod at mabilis na lumabas ng opisina, kasalukuyang lumalabas si Andres sa pinto. Elisa. Ano? Nagsimula si Andres, ngunit naudlot siya nang makita niya ang ekspresyon ng takot sa mukha ni Elisa. Ano ang nangyari?
Julius, nagawang sabihin ni Elisa, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nahuli niya ako. Andres, alam niyang nag-imbestiga tayo. Kailangan nating umalis dito. Ngayon. Nang hindi nagtatapon ng isang segundo, kinuha ni Andres ang kamay ni Elisa at inilabas siya sa opisina. Magkasama, tumakbo sila sa mga hallway ng resort, nakikihalo sa mga huling grupo ng mga taong nag-evacuate ng gusali. Sa labas, sa relative na kaligtasan ng mga hardin ng resort, dinala ni Andres si Elisa sa isang secluded na sulok, malayo sa mga nakakarinig na tainga. Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mukha ni Elisa para sa mga senyales ng pinsala. Tumango si Elisa, nanginginig pa rin ng bahagya. Ayos lang ako. Takot, pero ayos lang. Pagkatapos na may nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Andres, nakuha ko ito. May ebidensya ako kung ano ang nangyayari. Mas malala ito kaysa sa iniisip natin. Kinuha ni Andres ang telepono at nagsimulang tingnan ang mga larawan na kinuha ni Elisa. Sa bawat larawan, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas malungkot. Ito ay hindi ka panipaniwala, bulong niya. Pagpapaikot ng pondo, suhol. Elisa, maaaring sirain nito ang lahat ng pinagsikapan ng aking ama. Alam ko, sagot ni Elisa sa mababang tinig. Ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin si Andres, ang kanyang titig ay nakatagpo sa kay Elisa. Sa sandaling iyon, pareho silang napagtanto na wala ng pagbabalik. Ganap na silang sangkot sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaasahan nila. Kailangan nating makipag-usap kay Clara, sabi ni Andres sa wakas. Sinabi niya na pinagkatiwalaan siya ng aking ama. Marahil matutulungan niya tayong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari dito. Tumango si Elisa, ngunit bago siya makasagot, napansin nila si Julius Bautista na naglalakad patungo sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay isang maskara ng galit na bahagyang napipigilan. Kailangan nating umalis, bulong ni Andres ng may agarang tono. Ngayon. Magkahawak kamay, nagtago sina Andres at Elisa sa gitna ng mga naguguluhan at nagtatakang mga panauhin at kawani. Alam na bawat hakbang ay dinadala sila ng mas malalim sa isang misteryo na nanganganib na baguhin ang lahat. Habang tumatakbo sila, hindi maiwasan ni Andres na mag-isip kung paano nagbago ang lahat sa napakamaikling panahon. Dumating siya sa resort na nag-iisip na ang kanyang pinakamalaking hamon ay matutong magtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang conspiracy na nagbabanta hindi lamang sa kanyang pamana, kundi posible rin sa kanyang buhay at kay Elisa. Ang gabi ay bumagsak na sa Asul na Paraiso Resort, pinapalibot ang lugar sa isang talukbong ng kadiliman na tila nagpapakita ng lumalaking tensyon na nararamdaman sa hangin. Sina Andres at Elisa, na kapwa nababalisa pa rin sa mga pangyayari ng araw, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nagtatago sa isang maliit na maintenance shed sa mga hangganan ng resort. Sinusubukang i-process ang lahat ng nangyari at magpasya sa kanilang susunod na hakbang. Hindi ako makapaniwala na natuklasan tayo ni Julius, bulong ni Elisa, ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin dahil sa adrenaline. Sa tingin mo ba ay hinihinalaan niya kung sino ka talaga? Umiling si Andres, dumadaan ang isang kamay sa kanyang buhok sa isang dalaw ng frustration. Hindi ko sa tingin. Kung alam niya na ako si Andres Santos, gagawin na niya ang kanyang hakbang matagal na. Ngunit ngayon ay alam niya na nag-imbestiga tayo, at iyon ay naglalagay sa atin sa panganib. Tumango si Elisa, kinukuha ang kanyang telepono para tingnan muli ang mga larawang kuha niya ng mga incriminating document. Andres, ito ay malaki. Pinag-uusapan natin ang milyon-milyong dolyar na dinadaya, mga peking kontrata, posibleng koneksyon sa organized crime. Ang kanyang tinig ay nawala sa huling bahagi, ang bigat ng kanilang nadiskubre ay sa wakas ay tumatama sa kanya ng buo. Lumapit si Andres sa kanya, naglalagay ng isang nakakapanatag na kamay sa kanyang balikat. Alam ko, nakakawala ng isip. Ngunit ngayon ay may ebidensya na tayo. Maaari nating gawin ang isang bagay tungkol dito. Ngunit ano, tanong ni Elisa, tumitingin sa kanya na may halong takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi tayo basta-basta maaaring pumunta sa pulisya. Kung sangkot si Julius, sino ang nakakaalam kung ilang tao pa ang kasangkot? Maaaring inilalagay natin ang ating buhay sa panganib. Nanatiling tahimik si Andres ng isang sandali, isinasaalang-alang ang kanilang mga pagpipilian. Sa wakas, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan nating makipag-usap kay Clara.
Pinagkatiwalaan siya ng aking ama, at sa ngayon, siya ang tanging tao na naniniwala akong maaari nating pagkatiwalaan. Dahan-dahang tumango si Elisa. CJ. Ngunit, paano tayo makakarating sa kanya nang hindi tayo nakikita ni Julius? Malamang na may security personnel siyang naghahanap sa atin. May ideya ako, sabi ni Andres, isang kislap ng kanyang dating kumpiyansa na nagliliwanag sa kanyang mga mata. Ngunit kakailanganin nitong magtiwala tayo sa isa't isa ng lubusan. Handa ka bang tumanggap ng panganib kasama ko, Elisa? Mataman siyang tiningnan ni Elisa ng isang sandali, at nakita ni Andres ang panloob na tunggalian sa kanyang mga mata. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil ito. Kasama mo ako, Andres. Hanggang sa dulo. Sa isang plano sa isipan, sina Andres at Elisa ay tahimik na lumabas sa maintenance shed. Tinakpan sila ng gabi, ngunit tila nagtatago ng banta ang bawat anino. Mabilis at tahimik silang gumalaw sa mga hardin ng resort, iniiwasan ang mga ilaw na lugar at ang mga pangunahing daan. Nakarating sila sa likod ng pangunahing gusali, kung saan alam nilang naroon ang opisina ni Clara. Itinuro ni Andres ang isang bintana sa pangalawang palapag. Iyon ang bintana ng kanyang opisina, bulong niya. Aakyat ako at susubukang pumasok. Manatili ka dito at magbantay. Kung may nakikita kang lumalapit, sumutso tulad ng isang tropical bird, okay? Tumango si Elisa, bagaman ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Mag-ingat, Andres. Binigyan siya ni Andres ng isang nakakapagpanatag ng ngiti bago nagsimulang umakyat sa baging vine na tumatakip sa pader ng gusali. Bawat kilos ay kalkulado, alam na ang isang maling hakbang ay maaaring hindi lamang ilantad sila, kundi magresulta rin sa isang mapanganib na pagkahulog. Sa wakas, nakarating siya sa bintana ni Clara. Sa kanyang sorpresa at relief, ito ay nakabukas ng bahagya. Nang maingat, binuksan niya ito ng mas malaki at dumulas sa loob ng opisina. Ang silid ay madilim, na nailawan lamang ng mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Kinuha ni Andres ang kanyang telepono para gamitin bilang flashlight, naghahanap ng anumang palatandaan ni Clara. Clara, tinawag niya sa mababang tinig. Nandito ka ba? Biglang, isang lampara ang sumindi sa sulok ng opisina, ipinapakita si Clara na nakaupo sa isang silon, isang ekspresyon ng kahinahunan sa kanyang mukha na malakas na nagko-contrast sa sitwasyon. Hinihintay kita, Andres, sabi ni Clara, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng kalungkutan. Alam ko na sa huli ay matutuklasan mo ang katotohanan at lalapit sa akin. Napatigil si Andres, nagulat hindi lamang sa presensya ni Clara, kundi sa kanyang mga salita. Ikaw alam mo? Alam mo kung ano ang nangyayari sa resort? Dahan-dahang tumango si Clara. Alam ko. At marami pang kailangan mong malaman. Tumayo siya at lumapit kay Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng pagmamahal at kalungkutan. Ngunit una, kailangan nating dalhin si Elisa dito. Hindi ligtas na mag-isa siya sa labas. Si Andres, na nananatiling balisa sa revelasyong ito, ay mekanikal na tumango at lumapit sa bintana para gumawa ng signal kay Elisa. Sa loob ng ilang minuto, siya rin ay nasa opisina, nakatingin na may pagkalito sa pagitan nina Andres at Clara. Umupo kayo, kapwa kayo, sabi ni Clara, itinuturo ang isang sofa. Marami tayong pag-uusapan at hindi pabor sa atin ang oras. Sina Andres at Elisa ay naupo, ang kanilang mga kamay ay instinctively naghahanap sa isa't isa, naghahanap ng comfort sa paghipo. Tiningnan sila ni Clara ng isang sandali, isang ekspresyon ng kalungkutan ang tumawid sa kanyang mukha. Ang iyong malapit ng marinig ay magbabago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan mong alam tungkol sa Asul na Paraiso at kay Alberto Santos. Handa ba kayo para dyan? Sina Andres at Elisa ay nagpalitan ng tingin bago tumango. Huminga ng malalim si Clara at nagsimula sa kanyang kwento. Ang Asul na Paraiso ay hindi laging ang luho na resort na ito ngayon, nagsimula si Clara. Maraming taon na ang nakalipas, nang nakuha ito ng iyong ama, Andres, ito ay wala nang higit pa sa isang sirang motel sa isang nakalimutang beach. Ngunit nakita ni Alberto ang potensyal, hindi lamang para sa isang matagumpay na negosyo, kundi para sa isang bagay na higit pa. Tumigil si Clara, na para bang naghahanap ng mga tamang salita. Ang iyong ama ay isang taong may vision, Andres. Gusto niyang lumikha hindi lamang ng isang resort, kundi isang tunay na paraiso, isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makatakas mula sa kanilang mga problema at makahanap ng kapayapaan.
Ngunit upang gawin yon, kailangan niya ng pera. Napakaraming pera. Naramdaman ni Andres na bumibilis ang kanyang puso. May pakiramdam siya na malapit na niyang matuklasyan ang isang bagay na magpapabago magpakailanman sa larawan ng kanyang ama. Noon lang si Alberto ay gumawa ng isang kasunduan, nagpatuloy si Clara. Isang kasunduan sa mga makapangyarihan at mapanganib na tao. Mga taong maaaring magbigay ng perang kailangan niya, ngunit na nagdemand din ng isang bagay kapalit. Anong uri ng mga tao? Tanong ni Elisa, ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Tiningnan siya ni Clara na may masinsinang ekspresyon. Ang uri ng mga tao na hindi mo gustong may utang ka. Tawagin natin silang hindi conventional na mga investor. Naramdaman ni Andres na may bumubuo ng isang buhol sa kanyang sikmura. Sinasabi mo ba na ang aking ama ay nakipagnegosyo sa mga kriminal? Dahan-dahang tumango si Clara. Naniwala ang iyong ama na ginagawa niya ang tama, Andres. Inisip niya na maaari niyang gamitin ang perang iyon para lumikha ng isang bagay na maganda, isang bagay na makakapagbenepisyo sa maraming tao. At sa maraming aspeto, nagawa niya. Ang asul na paraiso ay nagbigay ng trabaho sa daan-daang tao, pinalakas ang lokal na ekonomiya, nagdala ng kasiyahan sa libu-libong turista. Ngunit ang halaga ay ang pagbabago ng pondo, ang mga peking kontrata, sumabat si Elisa. Lahat ng iyon ay para bayaran ang mga investor na ito, hindi ba? Kumpirma ni Clara. Nagawa ni Alberto na mapanatili ang isang delikadong balanse sa loob ng maraming taon. Gumagamit siya ng isang bahagi ng kita ng resort para bayaran ang mga investor, habang muling ini-invest ang natitirang bahagi sa pagpapabuti ng lugar at sa mga proyekto ng komunidad. Ngunit kamakailan, ang mga bagay-bagay ay nagiging mas komplikado. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Andres, takot sa sagot. Malalim na bumuntong hininga si Clara. Gusto ng mga investor ng mas marami. Nagbanta silang ilantad ang lahat kung hindi pa tataas ni Alberto ang mga bayad. Ang iyong ama ay nasa ilalim ng napakalaking pressure, Andres. Sa tingin ko maaaring ito ay nag-contribute sa kanyang heart attack. Biglang tumayo si Andres, hindi kayang pigilin ang kanyang pagkabalisa. Hindi ako makapaniwala. Ang aking ama, paano niya nagawa ang isang bagay na ganito? Paano niya mailalagay sa panganib ang lahat ng pinagtrabahuhan niya? Paano niya mailalagay sa panganib tayong lahat? Tumayo si Elisa at naglagay ng isang kamay sa kanyang braso, sinusubukang patahanin siya. Andres, inisip ng iyong ama na ginagawa niya ang tama. Marahil hindi sa tamang paraan, ngunit ang kanyang mga intensyon. Ang mga intensyon ay hindi mahalaga kapag nakikitungo ka sa mga kriminal, sinabi ni Andres, bagaman agad siyang nagsisi sa kanyang tono nang makita niya ang nasaktang ekspresyon sa mukha ni Elisa. Lumapit si Clara sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Andres, naiintindihan ko ang iyong galit at iyong kabiguan. Ngunit ngayon ay hindi oras para dyan. Nasa isang napakamapanganib na sitwasyon tayo. Sa pagkamatay ng iyong ama, ang mga investor ay nag-impatient. Sinusubukan ni Julius na panatilihin silang matatag, ngunit umabot na siya sa kanyang limitasyon. Teka, sabi ni Elisa, ang kanyang mga mata ay nagbubuka sa pag-unawa. Si Julius ay sinusubukang protektahan ang resort. Tumango si Clara. Sa kanyang paraan. Hindi ko inaaprobahan ang kanyang mga pamamaraan, ngunit ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapanatili ang balanse na itinatag ng iyong ama, Andres. Gayunpaman, ngayong natuklasan niyo ang katotohanan, ang mga bagay-bagay ay mas lalong naging komplikado. Dumaan si Andres ng isang kamay sa kanyang mukha, sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyong ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin maaaring basta-basta hindi pansinin ang lahat ng ito. Tiningin ni Clara ang dalawa na may ekspresyon ng determinasyon. Hindi natin maaaring basta-basta hindi pansinin ito. Ngunit hindi rin natin ito maaaring harapin ng mag-isa. Kailangan natin ng tulong, Andres. At sa tingin ko alam ko kung saan natin ito matatagpuan. Saan? Magkasabay na tanong nina Andres at Elisa. Lumapit si Clara sa kanyang desk at kinuha ang isang selyadong sobre mula sa itaas na drawer. Iniwan ito ng iyong ama para sa iyo, Andres. Sinabi niyang dapat ko lamang ibigay ito sa iyo kung matutuklasan mo ang katotohanan tungkol sa asul na paraiso. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Andres ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ito, kinukuha ang isang sulat na isinulat ng kamay.
Habang binabasa niya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkamangha, at sa wakas sa isang matatag na resolusyon. Ano ang sinasabi nito? Mahinahong tanong ni Elisa. Itinaas ni Andres ang kanyang tingin mula sa sulat, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong determinasyon. May contingency plan ang aking ama. Isang paraan para makawala sa mga investor sa lahat ng oras. Ngunit kailangan niya akong maging handa para isagawa ito. At handa ka ba? Tanong ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pag-aalala sa pantay na bahagi. Tumingin si Andres kay Elisa, pagkatapos kay Clara, at sa wakas pabalik sa sulat sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam, inamin niya. Ngunit alam kong hindi ko maaaring talikuran ito. Ang asul na paraiso ay higit pa sa isang resort. Ito ang pamana ng aking ama, ito ang ikinabubuhay ng daan-daang tao. Hindi ko maaaring hayaang mahulog ito sa mga kamay ng mga kriminal. Hinawakan ni Elisa ang kanyang kamay, iginuguhit ang kanyang mga daliri sa kanya. Hindi ka nag-isa dito, Andres. Kasama mo ako, anuman ang mangyari. Tumango si Clara, isang maliit na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. At ako rin. Pinagkatiwalaan ako ng iyong ama para tulungan ka, at iyon ang eksaktong gagawin ko. Nakaramdam si Andres ng bugso ng pasasalamat sa dalawang babaeng ito na handang isugal ang lahat para sa kanya at para sa asul na paraiso. Alam niya na ang daang nasa unahan ay magiging mapanganib at puno ng mga hamon, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng kabaliwan na ito, nakaramdam siya ng isang kislap ng pag-asa. Sige, sabi niya sa wakas. Gawin natin ito. Iligtas natin ang asul na paraiso at parangalan ang tunay na pamana ng aking ama. Habang ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa horizon, bahagyang iniilawan ang opisina ni Clara, ang tatlo ay nagsimulang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Alam nila na nakaharap sila sa mga makapangyarihan at mapanganib na kaaway, ngunit alam din nila na mayroon silang isang bagay na wala ang kanilang mga kalaban, ang katotohanan at ang determinasyon na gawin ang tama. Ang asul na paraiso ay malapit nang harapin ang pinakamalakas nitong bagyo, at sina Andres, Elisa at Clara ay nasa gitna nito. Ngunit magkakasama, marahil, maaari silang hindi lamang makaligtas sa bagyo, kundi lalabas na mas malakas sa kabilang dako. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang, at ang kapalaran ng asul na paraiso ay nakasalalay sa isang hibla. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga kortina ng opisina ni Clara. Iniilawan ang mga pagod ngunit determinadong mukha ni na Andres, Elisa at Clara. Ginugol nila ang buong gabi sa pagpaplano, pag-uusap at paghahanda para sa kung ano ang darating. Ang contingency plan ni Alberto Santos ay matapang at mapanganib, ngunit ito ang kanilang pinakamahusay na pag-asa para mailigtas ang asul na paraiso. Pag-usapan natin muli ang plano, sabi ni Andres, ang kanyang tinig ay pagod ngunit matatag. Elisa, ikaw ang mamamahala sa pagkolekta at pag-organisa ng lahat ng ebidensya na mayroon tayo tungkol sa mga iligal na aktibidad. Clara, ikaw ang makikipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang empleyado para masiguro na ang resort ay patuloy na gumagana ng normal habang isinasagawa natin ang ating plano. Pareho silang tumango, ang kanilang mga ekspresyon ay isang paghahalo ng kaba at determinasyon. At ikaw, Andres, tanong ni Elisa, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Andres bago sumagot. Haharapin ko si Julius at ang mga investor. Oras na para malaman nila kung sino talaga ako at kung ano ang plano kong gawin. Naglagay si Clara ng isang kamay sa balikat ni Andres. Mapanganib ito, Andres. Ang mga lalaking ito ay hindi titigil sa anuman para protektahan ang kanilang mga interes. Alam ko, sagot ni Andres, ang kanyang tingin ay nakatutok sa sulat ng kanyang ama. Ngunit naniwala ang aking ama na magagawa ko ito at naniniwala rin ako. Bukod dito, mayroon akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Ano yon? Sabay na tanong nina Elisa at Clara. Ngumiti si Andres, isang kislap ng kanyang dating tiwala sa sarili ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang katotohanan. At ang determinasyon na gawin ang tama, anuman ang halaga. Sa isang huling palitan ng mga tingin, naghiwalay ang tatlo para simulan ang kanilang plano. Nagtungo si Elisa sa accounting office, ginagamit ang natitirang kaguluhan mula sa Peking fire alarm para ma-access ang mas maraming dokumento nang hindi nag-aangat ng suspicion. Nagsimulang gumalaw si Clara sa resort, nakikipag-usap sa mababang tinig sa mga susing empleyado,
inihahanda sila para sa kung ano ang darating nang hindi naghahayag ng masyadong impormasyon. Si Andres, sa kanyang bahagi, ay tuwirang nagtungo sa presidential suite. Alam niya na si Julius ay malamang na naroon, marahil sinusubukang pakalmahin ang mga investor pagkatapos ng mga pangyayari ng nakaraang araw. Panahon na para harapin ang katotohanan, harap-harapan. Habang naglalakad siya sa mga luhong pasilyo ng resort, naramdaman ni Andres na parabang nakikita niya ang lahat sa kauna-unahang pagkakataon. Bawat detalye, mula sa mamahaling mga carpet hanggang sa eleganteng mga chandelier, ay nagpapaalala sa kanya sa pangarap ng kanyang ama. Isang pangarap na pinasama ng kasakiman at takot, ngunit isang pangarap na maaari pa ring mailigtas. Pagdating sa pintuan ng presidential suite, huminga ng malalim si Andres at kumatok ng matatag. Sa isang sandali, mayroon lamang katahimikan. Pagkatapos, ang pinto ay bumukas, na nagpapakita kay Julius Bautista na halatang nagulat. "Carlos, ano ang demonyo ang ginagawa mo dito?" sabi ni Julius, ang kanyang mukha ay isang maskara ng inis at pagkalito. Tinitigan siya ni Andres sa mata, ganap na binitawan ang kanyang faid bilang maintenance worker. "Sa tingin ko ay panahon na para magkaroon tayo ng pag-uusap, Julius." Isang napakaseryosong pag-uusap. Bago pa makasagot si Julius, isang tinig mula sa loob ng suite ang nakakuha sa kanyang atensyon. "Sino yon, Bautista? Wala tayong oras para sa mga paggambala." Nakilala ni Andres ang tinig na yon. Iyon ang lalaki sa mamahalin na suite na nakita niyang nakikipag-usap kay Julius ilang araw na ang nakalipas. Nang hindi naghihintay ng imbitasyon, tinulak ni Andres si Julius sa isang tabi at pumasok sa suite. Ang lalaki sa suite ay nakaupo sa isang leather na upuan, napapalibutan ng dalawa pang lalaking may bantaang anyo. Lahat sila ay bumaling para tingnan si Andres na may halong gulat at inis. "Mga Ginoo," sabi ni Andres, ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. "Pahintulutan niyo akong ipakilala ng maayos ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Andres Santos, anak ni Alberto Santos at lehitimong tagapagmana ng Azul na Paraiso Resort." Ang katahimikang sumunod sa deklarasyong ito ay nakabibingi. Si Julius ay tila nawalan ng kakayahang magsalita, habang ang ibang mga lalaki ay nagpapalitan ng mga tingin ng gulat at lumalaking galit. Ang lalaki sa suite ang unang nakabawi. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa gulat patungo sa isang malamig at kalkuladong ngiti. Aba. Ang batang Santos mismo. Dapat kong sabihin na ito ay isang sorpresa at hindi partikular na kaaya-aya. Pinanatili ni Andres ang kanyang matatag na postura. "Alam ko kung sino kayo at kung ano ang ginagawa ninyo sa aking resort. At naparito ako para sabihin sa inyo na tapos na." Isang magaspang na tawa ang pumuno sa silid. "Tapos na? Binata, wala kang ideya kung sino ang kinakaharap mo. Ang resort na ito ay mas higit pa sa iyong inaakala, at mayroon itong mas makapangyarihang mga may-ari kaysa sa iyo." "Nagkakamali ka," sagot ni Andres, kinukuha ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. "Mayroon akong ebidensya ng lahat ng inyong iligal na aktibidad. Bawat transaksyon, bawat suhol, bawat pagbabanta. At kung may mangyari sa akin, ang mga ebidensyang iyon ay direktang darating sa mga otoridad at sa media." Sumilim ang mukha ng lalaki sa suite. "Naglalaro ka ng napakamapanganib na laro, bata." "Hindi ito isang laro," sagot ni Andres. "Ito ang aking pamana at ng aking ama. At handa akong lumaban para dito." Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng suite. Sina Elisa at Clara ay pumasok, kasunod ng isang grupo ng mga pulis. Nandito na ang mga otoridad, inihayag ni Elisa, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. At mayroon silang lahat ng ebidensyang kailangan nila. Ang kaguluhan ay sumiklab sa suite. Ang mga lalaki ay sumubok na tumakas, ngunit mabilis silang napasuko ng mga opisyal. Si Julius, na namumutla at nanginginig, ay nilagyan ng posas nang hindi nag-aalok ng pagtutol. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Andres kina Elisa at Clara. "Nagawa natin," sabi niya, ang hindi paniniwala at relief ay malinaw sa kanyang tinig. Mahigpit siyang yakap ni Elisa. "Ginawa mo, Andres. Iniligtas mo ang Azul na Paraiso." Si Clara, na may luha sa kanyang mga mata, ay naglagay ng isang kamay sa balikat ni Andres. "Ang iyong ama ay napaka-proud sa iyo." Habang dinala ng mga opisyal ang mga naarestong tao, tumingin si Andres sa bintana ng suite.
Ganap ng sumikat ang araw, nililiguan ang resort sa isang gintong liwanag. Para bang ang asul na paraiso mismo ay nagdiriwang sa kanyang pagpapalaya. Ang mga araw at linggo na sumunod ay isang ipu-ipo ng aktibidad. Ang balita tungkol sa mga nangyari sa asul na paraiso ay mabilis na kumalat, na lumilikha ng kaguluhan sa industriya ng turismo at sa kabila. Walang kapagurang nagtrabaho si Andres para maibalik ang reputasyon ng resort, nagpapatupad ng mga bagong patakaran ng transparency at business ethics. Si Elisa, na humanga sa kanyang katapangan at determinasyon sa krisis, ay tinanggap ang alok ni Andres na maging ang bagong punong accountant ng resort. Magkasama, bumuo sila ng isang kahanga-hangang team, pinagsasama ang vision ni Andres sa matalas na financial sense ni Elisa. Nanatili si Clara bilang isang susing figura sa pamamahala ng resort, ang kanyang karanasan at katapatan ay mas mahalaga kaysa dati. Sa ilalim ng kanyang paggabay, ang mga kawani ng asul na paraiso ay nagkaisa tulad ng hindi pa nangyayari na magkasamang nagtatrabaho para sa isang mas magandang hinaharap. Isang buwan pagkatapos ng mga dramatikong pangyayari, nag-organisa si Andres ng isang malaking pagdiriwang sa resort. Ang mga empleyado, panauhin at miyembro ng lokal na komunidad ay nagtipon para sa kung ano ang tawag ni Andres na ang muling pagsilang ng asul na paraiso. Nakatayo sa isang maliit na entablado sa harap ng beach, kasama si Elisa at Clara sa kanyang tabi, tinugunan ni Andres ang mga tao. Mahigit 6 na buwan na ang nakalipas, dumating ako sa resort na ito bilang Carlos, isang simpleng maintenance worker. Inisip ko na naparito ako para matuto tungkol sa negosyo, ngunit sa katunayan, naparito ako para matuto tungkol sa buhay, integridad at ang tunay na kahulugan ng pamana. Tumigil siya, ang kanyang tingin ay lumalakbay sa mga atensyadong mukha ng audience. Ang asul na paraiso ay laging higit pa sa isang simpleng negosyo para sa aking ama. Ito ay isang pangarap, isang vision ng kung ano ang maaaring maging. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makahanap hindi lamang ng pahinga at kasiyahan, kundi pati na rin ng pag-asa at mga pagkakataon. Ngayon, kinukuha natin muli ang pangarap na yon. Kinuha ni Andres ang kamay ni Elisa, iginuguhit ang kanyang mga daliri sa kanya. Sa tulong ng mga kamangha-manghang tao tulad nina Elisa, Clara, at bawat isa sa inyo, nagtatayo tayo ng isang bagong asul na paraiso. Isang lugar na batay sa katapatan, integridad at pag-aalaga sa isa't isa. Isang tunay na paraiso, hindi lamang para sa ating mga panauhin, kundi para sa lahat na tumatawag sa lugar na ito na kanilang tahanan. Sumabog ang audience sa palakpakan at hiyawan. Tumingin si Andres kay Elisa, nakikita sa kanyang mga mata ang parehong pag-ibig at determinasyon na nararamdaman niya sa kanyang puso. Mahal kita, bulong niya, sapat na mahina para siya lang ang makarinig. Ngumiti si Elisa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha ng kaligayahan. Mahal din kita, sagot niya. Habang lumulubog ang araw sa asul na paraiso, pinipinturahan ang langit sa mga tono ng ginto at rosas, nakaramdam si Andres ng malalim na sensasyon ng kapayapaan at layunin. Alam niya na ang daang nasa unahan ay hindi magiging madali, ngunit alam din niya na hindi siya mag-iisa. Kasama si Elisa sa kanyang tabi, ang suporta ni Clara, at ang katapatan ng kanyang team, si Andres ay handa na upang harapin ang anumang hamon na maaaring dalhin ng hinaharap. Ang asul na paraiso ay hindi lamang nakaligtas sa pinakamalaking bagyo nito, kundi lumabas din na mas malakas at mas maliwanag kaysa dati. At sa gayon, habang ang mga bituin ay nagsisimulang lumitaw sa gabing langit, isang bagong panahon ang nagsimula para sa asul na paraiso. Isang panahon ng katapatan, pag-ibig at tunay na kaligayahan. Ang pangarap ni Alberto Santos ay nabubuhay, mas malakas kaysa dati, sa mga kakayahang kamay ng kanyang anak at sa mga puso ng lahat ng tumatawag sa asul na paraiso na kanilang tahanan.